Ay nako, kung wala kang sasabihin na matino mabuti pa umalis ka na lang muna kasi naiistorbo ako. Wag na wag ka lang gagawa ng kasalanang makakasakit kay mama ha, dahil kapag ginawa mo yon, hindi kita mapapatawad. Ano ba problema mong tao ka? May problema ka ba sa akin? Problema ko? Ikaw mismo. Problema mo rin yung sarili mo. Ano ba problema mo sa akin ha? Sabihin mo nga. Yung pagiging malihim nyo. Yan ang problema. Kailangan ko ba talagang lahat sabihin sa'yo? Sino ka ba? Mama mo nga hindi nagugulit Si mama yun. Pero ibahin mo ko. Anak mo ko kaya karapatan ko rin na malaman kung anong nangyayari sa buhay mo. Maliban na lang kung may pinoprotektahan ka kaya malihim ka na masyado. Sinasabi mo bang may ginagawa akong kalokohan? Ba, ikaw nagsabi niya at hindi ako ha. Umayos ka ng pananalita mo ha? Ama mo ako! Ikaw ang umayos pa. Dami mong di sinasabi. Ayaw mo na lang kasing umamin na. Wala akong aaminin! Ang kapal ng mukha mo. Ginawa mo lang pala akong parausan. Habang sinserong nararamdaman kong pagmamahal sa'yo. Bayaran ka rin naman babae. At una pa lang, sinabi ko na sa iyong katawan mo lang ang habol ko. Pero nagbago ako dahil sa'yo. Iniwan ko ang beer house. At ang mga lalaki nagpapantasya sa akin ay hindi ko na kinakausap. Ang dating bayaran, ikaw na lang ang iniisip. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal? Maya ka naman! Ang tanda mo na! Ang ganda-ganda ko! Mas maraming mas bata dyan, pero ikaw ang pinili ko! Yung mga bata na lang ang piliin mo. Hindi! Ikaw ang gusto ko, at ikaw lang ang mamahalin ko. Bianca naman, sige na, tapusin na natin to. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Malalaman mo kung sino ako. Isusumbong kita sa buong angkan ko. Magbabayad ka! Hindi na naman magkandaugaga ang matandang si Fred noong tanghali ng Martes. Wala naman itong pasok sa trabaho dahil day off. Pero kung ano-ano na namang hinahanap na damit na pangalis. Ang ganong gawain ni Mang Fred ay ilang araw nang napapansin ni William, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Fred at Norma. Dahil nagtataka, nilapitan ng binata ang kanyang ama at tinanong, "Pa, aalis ka na naman ba? Wala ka naman pasok ngayon, di ba?" Ay, may kailangan lang akong puntahan na kaibigan. Nung nakaraan pa kasi nagyayaya sa akin yun Sino kaibigan? Ay, hindi mo kilala yun. Basta, kaibigan ko. Kilala ko naman lahat ng kaibigan mo. Si Mang Ping, si Mang Totoy, si Mang Robert, si Aling Jessie, si Mang Etong. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng bagong kaibigan? Sino nga? Ang kulit mo. Hindi mo nga kilala. Kaya ako nga inaalam kung sino kasi di ko kilala Ay nako, ang kulit mo. Huwag ka nga tanong ng tanong. Sumasabay ka pa Hirap na nga akong pumili ng susuotin. Talagang pinaghahandaan mo yan ha. Napaka-espesyal naman ang kaibigan mo na yan. Kapag nagsisimba nga kayo ni Mama, nakatsinelas ka lang lagi tapos nakasando Yung short pa yung maong na luma. Minsan nga, wala ka pang ligo Ano bang gusto mong sabihin? Iniistorbo mo na ako Ang gusto ko lang namang sabihin, kapag si Mama ang kasama mo, di ka man lang nag-aaksaya ng oras para magayos. Pero kapag ibang tao, halos 2 oras ka nang di mapakali. Swerte naman ang kaibigan mo. Wag mong ikumpara ang mama mo sa kanya. Yung kaibigan ko na yon, disenteng tao yon. At si Mama hindi. Porque ba hindi magagarat mahal ang suot niya, kaya di na siya disente? Ay nako, kung wala kang sasabihin na matino mabuti pa umalis ka na lang muna kasi naiistorbo ako. Ba, wag na wag ka lang gagawa ng isang kasalanan na makakasakit kay Mama Kasi kapag ginawa mo yon, hindi talaga kita mapapatawad. Hindi na nakapagsalita pa ang kanyang ama. Tumingin lang yon sa kanya ng seryoso na parang nababahala. Umalis na lamang din si William doon bago pa siya makapagsalita ng hindi maganda. Noong mga sandaling yon, mas lalo nang lumala ang hinala niya sa kanyang ama. Kaya hindi niya talaga maiwasan na manmanan ang mga kilos nito. Nakakaramdam ng awang binata sa kanyang ina na si Norma, kahit na hinala pa lang ang meron siya. Kahit kasi minsang inuubo na si Aling Norma, pinipilit pa rin itong makapagtrabaho para may pandagdag sa pamilya nila. Ayaw kasi ng kanyang ina na iasa lang ang lahat sa kanyang ama. Kaya kung ano-ano na lamang ang nirarakit ni Aling Norma.
Si William naman, isa siyang pintor. Ito na ang pinagkakakitaan niya noon pa. Kapag may kliyente, saka lamang siya kumikita ng matino. Pero kapag wala, nilalako niya sa bayan ng mga painting na nagagawa niya. Baka naman tamang hinala ka lang sa ama mo, pre. Ano? Tamang hinala? Sana nga tamang hinala na lang ako. Pero kasi, kung isipin mo may mga nagbago talaga sa kanya eh. Kahit wala siyang pasok, aalis. Hindi na napirmi sa bahay. At ito pa pre noong nakarang gabi, alanganin na umuwi. Tapos amoy pabango pa ng babae. Eh anong klaseng amoy? Parang amoy bulaklak pre. Parang ganun. Baka naman sa sabong ginamit lang sa damit. Baliw. Iba amoy ng sabon namin, hindi ganun. So talagang nambababae ang papa mo? Yun nga ang hinala ko eh. Pero wala pa naman akong malakas na ebidensya. Sakaling mapatunayan mong may kabit nga papa mo, ano naman mangyayari? Biglang natahimik si William. Sa kanya lang napagtanto na hindi rin pala madali na ipagtapat sa kanyang ina kung nagkataon. Batid niyang mas masasaktan ng nanay niya at yun ang hindi niya yata kakayanin. O ano, hirap di ba? Oo nga, mahirap nga. Kawawa naman si mama kapag nagkataon. Pero kung sakaling malaman mo ang totoo, maging totoo ka lang din sa mama mo. Kailangan niya malaman yun eh. Kung pati ikaw ililihim mo, para mo na rin niloko ang mama mo. Tumango na lamang si William. Sang-ayon siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Tinapik na lang niya ito sa balikat at nagpasalamat. Masaya si William kahit na papaano dahil may kaibigan siyang gaya ni Omar na laging handang magbigay ng magagandang payo sa kanya kapag nalilito siya sa mga bagay-bagay. Matapos ang pag-uusap na yon, umuwi na lamang din muna si William para ituloy ang kanyang pinipinta. Ilang tasa na naman ng kape ang nilagok niya para lang manatiling gising ang kanyang diwa. Kinahapunan, nakaramdam na rin siya ng pagkabagot. Kinuha na muna niya ang painting at ipinasok sa bodega sa gilid lang din ng kanilang bahay. Sakto naman nakakauwi lang din ng kanyang inang si Norma. Katatapos mo lang ba magpinta, anak? Opo ma. Kaso may kulang pa yun eh. Kaya bukas ko na itutuloy. Nawawala na ako ng sipag eh. Siya nga pala ma. Bakit ang aga niyo yata ngayon? 5:00 pa lang. Hindi pa tuloy ako nakakapagsahing at nakakapagluto ng ulam. Ako na magluluto. Magpahinga ka na lang muna at maghugas ka ng kamay mo. Ako na po magluluto ma. Alam kong pagod din kayo kakalako ng tindan nyo eh. Ako na nga. Espesyal ang araw na ito sa akin. Anibersaryo ng kasal namin ng papa mo. Nawala ang ngiti ni William nang marinig yon. Hindi naman dahil sa di siya masaya. Bigla na lang kasi niyang napagtanto kung gaano kahalaga kay Aling Norma ang mga bagay na mukhang limot na ng kanyang ama. Nasaan ba ang papa mo? Akala ko ba wala siyang pasok ngayong araw sa factory? Umalis siya kanina eh. May kikitain lang daw na kaibigan. Pambihira naman. Hindi niya yata naalala kung anong espesyal na araw meron ngayon. Ay nako, tumatanda na talaga ang papa mo. Makakalimutin na eh. Napangiti na lamang si William. Gusto niya sanang sabihin na kaya hindi naalala ng kanyang ama ang anibersaryo nila ay dahil maaaring abala na sa ibang babae ang kanyang ama. Pero hindi na lamang niya sinabi dahil wala rin naman siyang katibayan na nagloloko nga ang kanyang ama. Hinayaan na lamang niya si Aling Norma na gawin ang gusto nito. Tinulungan na lamang niya ang ina na magsibak ng kahoy. Inutusan siya nitong bumili sa palengke habang hindi pa nagliligpitan ang mga tindahan. Habang naglalakad, nakasalubong naman niya si Mang Natoy, ang kilalang manghihilot at manggagamot sa kanila. Ang matandang hindi makaalis ng bahay nang walang daladalang hotdog sa bulsa. O Mang Natoy, pambihira, may hotdog ka na naman bitbit ha? Alam mo naman, hindi ako mabubuhay ng walang hotdog. Kumusta naman pala mama mo? Magaling na ba ang pilay niya sa paa? Opo, magaling na po. Nung nakaramba po, nakakapaglakad-lakad na rin siya na maayos. Sabihin mo sa mama mo, wag na muna siyang maglalakad ng malayo, ha?
Kahit kasi magaling na yon, kapag napagod o na-stress ang paa niya, pwedeng mamaga ulit yon. Marupok na kamo mga buto at mga laman ng mga paa ng mama mo. Kapag nabugbog, mas madaling namamaga. Sinabihan ko naman po siya nung nakaraan eh. Ang kaso, ayun, naglalako pa rin siya ng mga tinda niya. Ayaw papigil eh. Ay, naku, ito talagang si Norma, oh. Ganyan na talaga yan nung araw pa. Napakasipag. Alam mo, kung hindi niya lang napangasawa ang ama mo, baka mayaman na yan. Di, para nyo na rin sinabi na hindi dapat ako isinilang. Ay, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ang sakin lang, nung araw kasi matalinong estudyante ang mama mo eh. Pero nang dumating ang papa mo, ayun, nabaliw sa pag-ibig. Mahal na mahal pala talaga ni Mama si Papa no? Ay nako, oo, mahal na mahal talaga. Naalala ko noong exam namin nung araw, walang maisagot ang papa mo. Abay talagang binigyan siya ng mama mo ng kodigo. Ayun, 2 silang bagsak. Bakit? Nahuli sila? Hindi, kasi yung mga sagot ng mama mo galing sa akin. Bali-bali rin kasi ang sagot ko, kaya bagsak kaming 3. Bakit galing sa'yo? Akala ko ba matalino si Mama? Matalino nga. Kaya nga din na pinakopya ang papa mo para matuto raw. Kaya ang ginawa ko, yung akin ang binigay ko sa papa mo. Akala ng papa mo sa mama mo yon. Ayun, bagsak-bagsak. Bakit bumagsak si Mama? Kakaintindi niya sa papa mo. Hindi niya naipasa agad sa oras yung test paper niya. Yung guro namin doon sobrang higpit. Kaya ayun, bagsak silang 2 tapos kasama ako. Grabe pala talaga kayo magkakaklase dati, no? Abay, oo. Magkakaklase talaga kami. Nung araw pa nga Pep. May kailangan pa akong bilhin Ikwento nyo na lang sa akin yan sa ibang araw, Mang Natoy. Nako, mauubos ang oras ko kakapakinig sa kwento nyo. Ay, ganun ba? Ay, sige. Wala naman problema. Basta kapag nanakit ulit ang paa ng mama mo, magsabi ka lang sa akin, ha? Opo, maraming salamat po, Mang Natoy. Sana wag ka munang mamatay. Ba't loko to, Pareho na lamang silang natawa ng mga sandaling yon. Pinagpatuloy na lamang din ni William ang kanyang paglalakad hanggang sa marating na niya ang palengke. Mabuti na lamang ay naabutan niya pa ang suki nila kaya agad din naman siyang nakabili. Pagkatapos, bumalik na siya sa kanilang bahay. Habang nagluluto ang kanyang ina, naglilinis naman siya sa loob ng bahay. Noong mga sandaling yon, kinakabahan na si William. Mag-aalas 8 na kasi ng gabi. Hindi pa rin nakakabalik ang kanyang ama. Hanggang sa matapos nagang maluto ang mga pagkain, naihain na rin yun sa hapagkainan. Pero wala pa rin si Mang Fred. Kung nasaan man ang papa mo, sana'y makauwi na lang siya ng maayos. Mauna na tayo kumain, wag na natin siyang hintayin. Hindi na nakapagsalita pa si William. Naawa siya sa kanyang ina dahil pakiramdam niya malungkot ang matandang babae. Lihim na nagsarado ang kanyang kamao sa ilalim ng lamesa. Gustong-gusto niyang maggalit sa ama niya. Pagkatapos nilang kumain, iniligpit na rin ni William ang mga natira. Iniligay niya yun sa ref nilang sobrang tagal na. Nagpahinga na rin ang kanyang ina. Pero si Mang Fred, ni anino ay hindi pa nila nakikita. Kinaumagahan, maaga na namang umalis sa matandang babae para maglako ng mga tinda nitong kung ano-ano. Pagpunta ni William sa kanilang sala, naaabutan niyang naroon ang kanyang ama. Alas 12 pa naman ang pasok nito, kaya nakakapagkape pa ito na parabang wala itong naaalala. Tiningnan na muna ni William kung wala na ba ang kanyang ina, sa kanya kinausap si Mang Fred ng masinsinan. Ba, saan ka ba talaga galing kahapon? Ayan ka na naman. Ang kulit mo. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Sa kaibigan ko. Nagkita kami ng kaibigan ko. Kaibigan mo? Sino ba kasi yung kaibigan mo? At talagang buong araw kanyang hindi pinauwi?
Ang swerte naman ng kaibigan mo na yan. Ano ba problema mong tao ka? May problema ka ba sa akin? Problema ko? Oo, ikaw mismo. Problema mo rin yung sarili mo. Binitiwan na ni Mang Fred ang hawak na tasa at tumayo. Napatayo na rin si William sa pag-aalalang baka bigla na lang siyang masapak ng kanyang ama. Ano ba problema mo sa akin, ha? Sabihin mo nga! Yung pagiging malihim nyo, yan ang problema. Kailangan ko ba talagang lahat sabihin sa'yo? Sino ka ba? Mama mo nga, hindi nagugulit eh. Eh si mama yun. Pero ibahin mo ko. Anak mo ko kaya karapatan ko rin na malaman kung anong nangyayari sa buhay mo. Maliban na lang kung may pinoprotektahan ka kaya malihim ka na masyado. Sinasabi mo bang may ginagawa akong kalokohan? Ba, ikaw nagsabi niya at hindi ako ha. Umayos ka ng pananalita mo, ha? Ama mo ako! Ikaw ang umayos pa. Dami mong di sinasabi. Ayaw mo na lang kasing umamin na Wala akong aaminin! Dahil wala akong ginagawa masama! hindi ka naman ganyan dati. Dati talaga nasa katinuan ng utak mo eh. Ngayon parang lagi kang tulala tapos ngingiti. Lagi kang nagmamadali kahit wala kang pasok. Higit sa lahat, wala ka naman pakialam sa mga mahalagang araw nyo ni mama eh. Ano sinabi mo? O di ba? Hindi mo alam? Wala kang kamalay-malay na anniversary nyo ni mama. Pero ikaw, nandun sa kung sino man yung lintik na kaibigan mo na yon. Inuna mo yun kaysa kay mama. Ngayon, sabi mo sa akin pa, ano bang problema mo? Hindi makaimik ang matandang si Fred nang maalala ang mahalagang araw nila ng asawa. Nakaramdam ito ng konsensya. Napaupo na lang ulit ito sa sofa at lumagok ng kape. Ano? Hindi ka makapagsalita ngayon, no? Kasi nakokonsensya ka. Pa, ayusin mo lang ha. Sa oras na malaman kong niloloko mo si mama, kahit mamatay ako ng paulit-ulit at isilang ako ng ilang beses, hindi kita mapapatawad. Tatandaan mo yan palagi pa. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Fred sa mga sinabing yun ng kanyang anak. Hindi na ito nakapagsalita pa at tinayaan na lamang na makaalis ang binata. Samantala, pinuntahan na naman ni William ang kanyang kaibigan na si Omar na noong mga sandaling yon ay nasa bakuran at abalang binubuklat ang mga librong nakuha nito sa isang lumang library. Oh, nyari. Sa itsura ng mukha mo parang nagkasuntukan kayo ng papa mo ah. Hindi naman naabot sa ganun pare. Grabe naman. Nainis lang ako sa tatay ko. Kinalimutan niyang anniversary nila ni mama. Dahil lang dun sa nagyayang kaibigan niya. Pati yun, di niya naalala. Nakpo, kakaiba na yan. What if sundan mo papa mo at alamin mo kung ano ba talagang ginagawa niya? Yan na nga iniisip ko eh. Tatapusin ko lang yung painting na pinapagawa sa akin ng client ko. Susundan ko yan si papa eh. Pero ano naman ba yung libro na yan? Ang dami niya na. Ito? Wala, mga luma na to. Itinapon ng library dun sa bayan. Sayang naman kung itatapon kaya namimili ako. Itong mga nakuha ko, tungkol saan naman yan? Tungkol sa mga aswang, pre. Ano? Tungkol sa mga aswang? Para saan? Wala. Gusto ko lang magkaroon ng ideya. Alam mo kasi, isa sa mga kamag-anak ko sa Bohol, dinali ng aswang. Buti, nabuhay pa. Kaya yun, nagka-interest akong pag-aralan ng tungkol sa mga aswang. Di ka naniniwala sa aswang, no? Medyo naniniwala naman. Pero kasi, pre, moderno na ngayon. Uso pa ba yan? No ka ba? Di naman nalalaos ang aswang eh. Nagtatago lang ang mga yan. Kaya mukhang nandito pa rin sila sa bansa nga natin eh. Ano naman ang gagawin mo sa mga aswang kapag nakakita ka? Kung ako lang naman ang tatanungin, ayaw ko makaharap ang mga aswang dahil delikado sila. Pero kung wala na akong choice, kailangan ko silang patayin kung kakayanin ko. Mabangis ba yun? Di ba sabi nila ang aswang takot sa tao? Takot sa tao ang aswang? Nako, hindi naman totoo yun. Walang aswang na takot sa tao. Ang paniniwala pa nga ng matatanda matataas ang tingin ng mga aswang sa sarili nila. Mababa ang tingin nila sa mga tao kaya minamalit nila tayo. Kaya hindi totoong takot sila sa mga tao, no? Kaya nga ang lakas-lakas ng loob maghasik ng lagim ng mga yun eh.
Napakamot na lamang sa ulo si William. Hindi niya kasi alam kung paano niya sasakyan ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Pinakinggan na lamang niya ito hanggang sa tuluyan niya itong mapagod kakadaldal. Pagkatapos noon, nakayayaan ng dalawa na kumain ng pares sa di namang kalayuan sa kanila. Sakto namang nakasabay nila sa kainan ang matandang si Natoy. Doon din kasi madalas kumain ng matanda tuwing hapon. Magkasama na naman tong dalawang ta. Malamang, Natoy. Wala yata kayong dalang hotdog Anong wala? Ito, nasa bulsa. Pinakita pa ni Mang Natoy ang kalahati ng hotdog. Natawa na lang din si William at Omar dahil doon. Pambihira naman. Nilalagay mo talaga sa bulsa ang hotdog, ha? Masarap to ihalo sa pares Kakaiba ang lasa. Noong mga sandaling yun, marami silang napagkwentuhan ng matandang si Natoy. Hanggang sa napunta na nga ang usapan nila tungkol sa aswang. Ayon sa matanda, matagal nang namamalagi ang mga aswang sa mga probinsya. Pero lumalagi lang ang mga yon sa mga pinakaliblib na parte ng kagubatan. Habang nagkukwento ang matandang lalaki, hindi maiwasan ni William na hindi kilabutan. Kahit na natatawa-tawa siya, meron siyang nararamdamang kaba dahil sa mga naririnig niyang kwento. Ang aswang ba nagpapatuli rin? Ay, oo naman. Pero hindi ko lang alam kung ano ang pamamaraan nila. Pero nagpapatuli rin sila. Kailangan nila yun para makalikha sila ng mga bagong aswang na natural. Natural? Hindi ibig sabihin, may mga peke? Hindi naman peke. May mga aswang na pinanganak na hindi naman talaga aswang. Mga biktima sila ng tinatawag na yanggaw. Walang ideya ang binatang si William kung anong sinasabi ni Mang Natoy. Noong mga sandaling yon, pinakikinggan niya lang ang usapan ng dalawa. Hindi niya magawang intindihin ang tungkol sa aswang. Mas iniisip niya kasi ang kanyang ina. Kaya nang matapos na siyang kumain, nagpaalam na muna siya sa dalawa at umuwi na rin sa kanilang bahay. Pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang painting. Bandang 6:00 ng gabi, 2 oras bagong uwi ng kanyang ama, nagpasama siya kay Omar na tumungo ng bayan. Hindi na kasi siya makatiis. Gusto niyang malaman kung tama ba talaga ang kanyang hinala. Konting oras na lang, papauwi na rin yung si Papa. Sigurado kang ayos lang dito tayo maghintay? Hindi naman niya tayo makikita rito? Hindi yan. Sa kabila na yung labasan nila eh. Habang naghihintay ay pumapapak sila ng siomay sa gilid. Makalipas nga lang ang ilang minuto, nakita na nilang naglalabasan na ang mga trabahador ng factory. Umayos na sila ng pagkakaupo at hindi inalis sa mga mata roon. Hanggang sa nakita na nga nila ang matandang si Fred na lumabas na rin. Nung una ay normal lang naman ang nakikita nila. Pero maya-maya lang, merong babaeng lumapit sa ama ni William. Babaeng parang kasing edad lang nilang magkaibigan. May kulay ang buhok, medyo maputi at may kaseksihan din. Nang makita ni William na sumukbit ang kamay ng babae sa braso ng matanda, dito na nag-init ang ulo ng binata. Nakumpirma niya na rin sa wakas, nagkaroon na ng katotohanan ng kanyang mga hula at hinala. Oo, ano gagawin mo? Malamang, lalapitan ko sila. Wag na muna. Bakit? Maraming tao. Gusto mo bang makagawa ka ng iskandalo? At saka, handa ka na bang sabihin kay Aling Norma itong nakita natin? Hindi pa ako handa. Wag kang gagawa ng gulo ngayon. Kasi, kapag nagkagulo ngayon, baka makarating pa sa mama mo ang nangyari, di naalaman niya kaagad. Oo nga, no? May punto ka. Ang gawin natin ngayon, sundan natin kung saan sila pupunta. Nakita nilang naglalakad na ang dalawa sa bangketa. Palihim nilang binuntutan ng mga yon. Hanggang sa nakita na nga nilang pumasok sa isang motel si Mang Fred at ang babaeng maganda. Lalong kumulo ang dugo ni William. Parang sasabog na ang bumbunan niya sa init ng kanyang ulo.
Gustong-gusto na niyang kumprontahin ang kanyang ama, pero nagpipigil siyang makagawa ng kahit na anong gulo. Kaysa sa mabwisit lang siya, nauna na lamang siyang umuwi. Pre, maraming salamat kanina. Kung wala ka, baka kung ano nang nangyari. Wala yun, pre. Siyempre, concerned din naman ako sa magiging reaksyon ng mama mo, no? At saka, naawa ko kay Aling Norma. Hindi niya to deserve, pre. Papa mo kasi, kung kailan naman tumanda, saka naman nagtarantado. Nabubwisit nga rin ako eh. Basta pre, alma ka lang ha. Huwag kang mananakit kahit na anong mangyari. Uwi na muna ako. Babasahin ko pa yung ibang libro tungkol sa mga aswang eh. Kumaway na lamang si Omar habang papalayo ito. Naglakad na lamang si William patungo sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naroon na ang kanyang ina. Abalang nagsisibak ng kahoy, kaya naman nagkusang loob na lamang si William na akuin ang gawaing yon. Makalipas ang halos 2 oras, saka lamang umuwi ang matandang si Fred. Pagpasok pa lamang nito sa bakuran nila, kumulo na agad ang dugo ng binata. Ano kayang pakiramdam magkaroon ng syotang sexy at maganda, no? Napatigil ang kanyang ama sa paglalakad at nagtatakang tumingin sa kanya. Napapangisi na lamang si William sa ginawa niyang pagpaparinig. Gusto ko na rin kasing magkasyota eh. Yung sexy, maputi, maganda, tapos may kulay yung buhok. Tapos, hindi naman katangkaran pero malaki ang dibdib. May kilala ka bang ganun pa? Bakit ba ako tinatanong mo? Alam mo matanda na ako eh. Anong alam ko dyan? Tanongin mo si Omar. Kayo magkasama lagi, hindi mo pa itinanong yan. Sige pa. Itatanong ko kay Omar kung may kilala siyang magandang babae at mas maganda sana kung sa factory nyo rin nagtatrabaho no? Ano ba pinagsasabi mo? Para kapag susundin ko siya, sabay na rin tayong uuwi. At tatakot kasi akong umuwi ng alanganing oras Baka kasi may mga aswang. Naanto ka na siguro. Itulog mo na lang yan. Naglakad na lamang papasok ng bahay ang matandang si Fred. Pero kitang-kita ni William ang kaba sa reaksyon ng mukha nito. Kunwari ka pang walang alam Sinungaling kang matanda ka. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si William para sana tapusin ang natitirang parte ng painting. Papunta na siya sa bodega nang tawagin siya ng kanyang ama. Walang gana siyang huminto. Ano bang sinasabi mo kagabi? Sinasabi ko kagabi? Tungkol saan? Tungkol sa magandang babae. Oy, bakit? May nahanap ka na bang ganong klase ng babae? Ganon kasi ang gusto ko Alam kong may iba kang ibig sabihin doon. Huwag mo akong pinagbibintangan Oy, bakit ka ganyan pa? Wala naman ako sinasabi Ayusin mo, William. Ayusin mo. Ikaw ang umayos pa. Kasi ikaw ang may diferensya dito. Wala kang karapatang magbanta ngayon Kung meron man pwede magbanta rito, ako yun. Kasi ako ang may alam. Ano ka ba? Ay nako, marami pa akong gagawin. Pakiusap nga. Huwag mo na muna akong istorbohin. Hoy! Nakausap pa kita! Gusto mo pa talagang pag-usapan natin to? Lakas ng loob mo Kasi wala pala rito si mama Sige, pag-usapan natin. Saan mo gusto magsimula? Sa galit ko o pagiging kabado mo? Kung ano man ang iniisip mo, nagkakamali ka na huwag ka na magsinungaling! Sinigawan ni William ang mukha ng kanyang ama. Wala na siyang pakialam kung magmukha na siyang walang galang. Masyado nang masakit para sa kanya ang ginagawa ng kanyang ama, kaya tuluyan na siyang nagpadala sa kanyang emosyon. Paano nagkakamali iniisip ko? Kung nakita kitang may kasamang ibang babae at pumasok pa talaga kayo sa motel? Nanlalaki mga mata ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Mang Fred na lalabas yun sa kanyang bibig. Hindi ito makapagsalita. Paulit-ulit lang na napapalunok ng laway ng dahil sa kaba. O ano? Paano mo ipapaliwanag sa akin yon? Anong ginawa niyo ng babaeng maganda, sexy at halos kasing edad ko lang?
Anong ginawa niyo sa motel? Nagkwentuhan? Naglaro ng tagu-taguan? Nag-iyakan? Ano? Nagbilangan ng buhok sa katawan niyo? Ano, hindi ka na nakapagsalita? Nang mapalakas na ang boses ni William, ay hinila na siya ng kanyang ama papasok sa loob ng bahay. Malakas namang hinawi ni William ang kamay ng kanyang ama. Huwag mo muna itong sasabihin sa mama mo, ha? Ako magtatapat sa kanya. Gano'n nakatagal? Sumagot ka! Mag-4 na buwan na. Kunyemas na buhay naman talaga to. Hindi ka ba naaawa kay mama? Napakawalang hiya mo naman. Alam mo ba yon? Nagsisikap si mama para tulungan tayo sa panggastos. Nagkakasakit na nga minsan si mama, pero ikaw, nagpapakasarap ka sa piling ng ibang babae. Kadiri ka! Kung kailan ka tumanda, saka ka gumanyan. Nakakahiya ka! Nakakasuka ka! Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi! Hindi mo to maiintindihan kahit na kailan. Kasi kung naiintindihan mo ko, dapat hindi mo gagawin yon. Sabi mo na mamaya kay mama ang kalokohan mo, ha? Kapag hindi mo sinabi, ako magsasabi sa kanya. Ito tatandaan mo. Kapag nakita kong umiyak si mama mamaya, kakalimutan kong ama kita. Malakas na isinarado ni William ang pintuan. Naglaglagan pa lahat ng nakasabit doon. Naiwan namang napapangangan na lamang ang matandang si Fred. Habang si William naman, takbuhan niya ang kanyang kaibigan. Pre, tama lang na kinumpronta mo na yung papa mo. Pero kumalma ka na muna, ha? Baka mamaya himatayin ka na sa sobrang galit mo. Namumulan ng mga mata mo, oh. Gustong-gusto ko na siyang sapakin kanina eh. Buti na lang kahit papano, inaalala ko pa rin na tatay ko siya. Pre, mabuti pa. Sumama ka na lang muna sa akin ngayong araw. Bakit? Saan ka naman pupunta? Kasama ko si Mang Natoy. May pupuntahan kaming barangay. Bibili si Mang Natoy ng bagong katana niya. Katana? Para saan? Wala lang. Gusto niya lang daw bumili. Ako naman, gusto ko lang din sumama. Para naman makaalis-alis din dito sa atin. Nakakasawa na mga mukha ng mga tao rito eh. O ano, sama ka na rin ba? Bakit? Ngayon na ba? Oo, bihis ka na. Bumalik na muna si William sa kanilang bahay at nagbihis. Sinubukan siya ulit kausapin ng kanyang ama pero hindi na lang niya ito pinansin. Agad din siyang umalis at sumama na lamang kina Omar at Mang Natoy. Sigurado ka bang sasama ka, William? Abay, nakakapagod na lakaran to. Ito namang si Mang Natoy, oh. Sanay na sanay naman akong maglakad, no? Sinisiguro ko lang. Baka kasi bigla ka na lang higalin. Oh, tara na. Alis na tayo. Nagsimula na silang maglakad ng mga sandaling yon. Mahangin naman at makulimlim ang kaulapan kaya hindi naman gaanong mainit. Sa kanilang paglalakad ay nakwento na naman ni Mang Natoy ang mga karanasan nito tungkol sa mga aswang. Tahimik lang na nakikinig ang binata. Habang si Omar naman ay tuwang-tuwa sa mga naririnig mula sa matandang manggagamot. May kakaiba pagang modo sa mga aswang na yan eh. Alam mo kung ano? Ano po? Papakitaan ka nila ng magandang itsura, katawan at muka. Basta, aakitin ka nila hanggang sa mahulog ang lobo sa kanila. Pero lahat ng aswang na maganda, mga pagit yan. Kadalasan kulubot na rin ang mga balat nila. Kaya kayong dalawa, ha? Ha! Ingat-ingat sa mga babaeng makikilala niyo. Baka mamaya aswang na yon. Wala naman na sigurong aswang sa panahon na ito. Ang meron na lang siguro, mga babaeng malalandi at taksil na ama. Bakit? Nagtataksil pa ba si paring Fred? Kung akala mo talaga hindi niya alam eh. Pre, sinabi ko na nga pala rito kay Mang Natoy ang tungkol doon. Pasensya na, nadulas kasi ako eh. Ayos lang naman. Malalaman na rin naman ni Mama mamaya eh. Sasabihin na ni Papa. Pero kahit patawarin siya ni Mama, hindi ko na siya mapapatawad. Naiintindihan naman namin ang nararamdaman mo, William. Pero tandaan mo palagi ha, dapat
Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kalooban mo kasi ikaw rin ang mahihirapan yan. Hindi ko sinasabi na patawarin mo at baliwalain mo na lang. Ang sinasabi ko, bigyan mo ang sarili mo ng tinatawag nilang peace of mind. Ngumiti na lamang si William sa sinabi ng matandang manggagamot. Nanahimik na ulit siya at itinoon na lang ang atensyon sa kanilang dinaraanan. Mag-aalas 12 na nang makarating na sila sa isang barangay. Magulo ang barangay, bista kasi noong mga sandaling yon. Naglakad lang sila kaunti at tumigil na rin sila sa tapat ng isang bakuran. O dito na lang kayo sa labas maghintay ha. Masungit ang makakausap ko eh. Baka bigla kayong tagain. Ay, grabe naman. Pero sige, hindi na lang kami aalis dito. Pumasok na rin si Mang Natoy sa loob. Habang nasa tapat naman sila ni isang lalaki ang napansin nilang dumaan. Meron kasi silang naamoy ng malansa sa lalaki, pero hindi amoy isda. Isang weirdong amoy na hindi nila alam kung anong klase. Biglang lumingon sa kanila ang lalaking yon. Maputla ang lalaki. Matangkad at nangingitim na rin ang ilalim ng mga mata at ng labi. Anong problema nyo? Maangas ang pagkatao ng lalaki kaya medyo nabigla ang magkaibigan doon. Si Omar na lamang ang kumausap sa lalaki para hindi na lumaki pa ang gulo. Kung si William kasi yon, ay baka magkasuntukan pa ang dalawa. Wala. Napadaan ka lang kasi at napatingin kami. Kita mo naman, hindi lang ikaw yung dumaraan, di ba? Kaya hindi lang naman ikaw ang tinitingnan namin. Ayusin nyo mga buhay nyo ha. Hindi nyo ako kilala. Sino ka ba? Ako si Bong. Pangit ng pangalan. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko umalis ka na. Baka may kailangan ka pang gawin. Maayos kayo ha. Hindi nyo gugustuhin kapag nalaman nyo kung sino ako. Ikaw nga si Bong, di ba? Oy, sige na, alis na. Naglakad na rin palayo ang lalaking yon. Natatawa't napapailing na lamang silang dalawa. Hindi kasi nila maintindihan kung anong pinuputok ng butsi ng lalaking si Bong. Sira ulo yata yun eh. Bawal pala siyang matingnan. Sana pala nagsuot na lang siya ng sako kung bawal siyang tingnan. Natigilan lang ang kanilang tawanan nang biglang lumabas na si Mang Natoy. Dala na nito ang bagong katana na binalot sa tela. Pero sa halip na masaya ang matanda, nakita niyang nababahala ang reaksyon nito. Oh, Mang Natoy, anong problema? Nag-away ba kayo nung nasa loob? Malapit na silang magbalik. Malapit na. Mang Natoy naman, ano bang sinasabi nyo? Nakausap ko ang nasa loob. Nakakuha raw siya ng impormasyong mula sa mga kapwa namin. May namataan ng aswang dito sa probinsya natin. Pero walang nakakaalam kung ilan sila. Ang sabi lang, isa raw gabunan. Ha? Anong gabuang? Gabunan! Gabunan! Hindi gabuang. Buang kayata eh. Ano naman yung aswang na yun? Ayon sa mga sinaunang albularyo, ang mga aswang na gabunan ay madalang lang kumain sa isang taon. Pero hilig nilang manakit ng tao. May malalim silang galit sa mga tao kaya kahit di sila nakain palagi, pumapatay pa rin sila. Sila rin daw ang pinakamalakas na aswang. Hindi makasabat si William sa mga sandaling yon. Hindi rin naman kasi niya alam ang sasabihin niya tungkol doon. Kahit kasi bukang bibig ng dalawa ang tungkol sa aswang, hindi pa rin siya kumbinsido agad na meron ngang aswang sa kanilang probinsya. Hanggang sa makaalis na sila sa tapat ng bakuran na yon, hindi na rin nakipag-usap pa si William. Hinayaan na lang niya si Omar at Mang Natoy. Bago sila umuwi, kung sino-sino pang dinaanan nilang kakilala na matanda. Inabot na nga sila ng kinagabihan dahil ilang beses pa silang nakikain. Masasabi ni William na kahit papaano, nakalimutan niya ang mga iniisip niya. Naging masaya naman siya habang kasama ang dalawa. Pero nang papauwi na sila, dito na niya muling naalala ang problema ng kanilang pamilya. Kinabahan na naman siya.
Nag-alala siya sa kanyang ina. Dahil sa oras na malaman ni Aling Norma ang ginagawa ng kanyang ama, hindi malabong hindi masaktan na matandang babae. Maraming salamat kanina pre ha. Sa inyo rin po, Mang Natoy. O paano? Mauna na po ako. Baka nasa bahay na si Mama eh. O sige pre, samahan ko lang din tong si Mang Natoy sa kanila. Masakit na daw yung paa niya eh. Iya, yung mga payo namin sa'yo ha, tandaan mo. Tumungo na lamang din si William at naglakad na rin patungo sa kanilang bahay. Nang makabalik na siya sa kanila, inabutan niyang naroon si Aling Norma. Nasa loob din si Mang Fred. Maaga itong umuwi. Para kay William ay isang malaking himalayon. Tahimik ang dalawang matanda sa loob. Nakatuon ang atensyon ni Aling Norma sa tinatahi, habang si Mang Fred naman ay nagkakapi sa gilid. Akala niya hindi pa sinabi ng kanyang ama ang totoo, kaya naisipan ni William na siya mismo ang magsabi. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo pero... Alam ko na ang sasabihin mo. Po? Anong alam? Ipinagtapat ko na kay mama mo ang dapat niyang malaman. Napag-usapan na namin. Lalayuan ko na yung babaeng yun at itutuon ko ng atensyon ko sa atin. Maghahanap na lang din ako ng bagong trabaho para hindi ko na makita pa yon. O tapos? Yun na. Yun na yun. Ma, anong reaksyon mo? Bakit parang kalmado ka lang? Hindi ka ba magagalit sa kanya? Matanda na ako para magalit pa. Ayaw ko na lang ng gulo. Ha? Seryoso ka ba, Ma? Niloko ka nitong taong to. Binaliwala ka nito at tumikim ng ibang babae. Tapos, ganyan lang ang sasabihin mo, Ma? E ano bang gusto mo? Magwala ako? Lusubin ko ang babae. Ang gusto ko, alisin na natin sa pamilyang to yung taong yan. Hindi ka na niya nirespeto. Hindi niya na ako nirespeto. At mas lalong hindi niya nirespeto ang pamilya natin. Wala naman ako sinasabi na ayos lang sa akin ang lahat. Nasasaktan ako pero ayaw ko na lang magulo pa ang pamilya natin. Nangako naman na ang papa mo na aayusin niya ang gulong ito. Kaya bibigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. At naniwala ka talaga na kaya niya magbago. Ma, hindi ito ang unang beses. Akala mo ba hindi ko alam na nagloko na rin siya dati? At hindi mo lang sinabi sa akin pero nalaman ko pa rin. Anak, maintindihan mo rin ako balang araw. Hindi! Hindi kahit na kailan! Hindi ko maintindihan ang pagpapakatakan nyo ng ganito. Hindi! Kung ikaw kaya mo palagpasin ang nangyari, pwes ako hindi. Ikaw, pa! Huwag kang magdiwang dahil hindi nagalit si Mama kasi nandito pa ako. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo na kahit na kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! William! Hayaan mo na siya. Magpalamig na muna siya ng ulo. Hindi niya talaga tayo maintindihan dahil masyado siyang kinakain ng emosyon niya. Padabog na naglakad si William paalis ng kanilang bahay. Hindi niya alam ngayon kung saan siya pupunta. Pero ang mahalaga na lamang sa kanya ay makalayo ng kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang araw, nakikita ni William na bumabawi si Mang Fred sa kanyang ina. Hindi na nga ito pumasok, pero paalis-alis pa rin dahil naghahanap daw ito ng bagong trabaho. Si Mang Fred na rin ang nag-aasikaso sa kanilang bahay. Kung minsan, sumasama rin ito kay Aling Norma sa paglalako. Pero kahit na ganon, wala pa rin pakialam si William. Para sa kanya, hindi na magbabago ang tingin niya sa kanyang ama. Pre, nakita ko kanina papa mo kasama ang mama mo. Maglalako yata sila eh. O ano naman, kayang-kaya naman ni Mama kahit wala na siya eh. Galit na galit ka talaga sa papa mo eh, no? Pakiramdam ko kasi, nabaliwala ako eh. Hindi man lang ako tinanong ni Mama kung ayos lang ba sa akin na bigyan pa ng chance si Papa. Nakakaurat pre. Eh sa ibang banda, naiintindihan ko rin ang mama mo. Ayaw lang talaga siguro niyang masira ang pamilya niyo, kaya siya ganon. Isira na nga ang pamilya namin eh, nung nagloko pa lang si Papa. At hindi na mababalik yun sa dati kahit na hindi niya palayasin si Papa. Hindi ako naniniwalang nagbago na yung taong yun.
Malakas ang kutob ko na gumagawa pa rin ng katarantaduhan niyang si Papa. Sama mo ako mamaya ah. Oh, saan naman? Susundan ko si Papa. Sabi niya, ngayon na raw ang unang pasok niya sa bago niyang trabaho eh. Panggabi daw siya. Makalipas ang ilang sandali, magkasama na naman silang magkaibigan. Noong mga oras na yon, kinakabahan na naman si William nang hindi niya alam. Habang nakasunod sila sa naglalakad na si Mang Fred sa bayan, patago-tago sila sa gilid kapag napapalingon yon. Hanggang sa nakita na nga nilang tumigil ang matandang lalaki sa bangketa. Lumabas ang babaeng maganda sa gilid. Sinasabi ko na nga ba eh, malabong magbago ang taong to eh. Kung mas lumapit pa kaya tayo para mas marinig natin kung ano yung pag-uusap nila. Palihim silang naglakad at dumaan pa sila sa bandang gilid. Nang ilang distansya na lang ang pagitan nila, narinig na nila ang sinasabi ng dalawa. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko nitong mga nakaraang araw? Ano ba nangyari sa'yo? Nag-aalala ako. Ayoko na, Bianca. Ayoko na. Anong sinasabi mong ayaw mo na? Itong relasyon natin, itigil na natin to. Gusto ko nang ituon ang atensyon ko sa pamilya ko. Alam na ni Norma ang lahat. At binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa kanila. Kaya naman, magpapaalam na ako sa'yo. Hindi ko na pwedeng ituloy ang relasyon natin. Bakit? Kulang pa ba magandang mukha ko? Ang magandang katawan ko? Ano pa ba kailangan mo? Oo, inaamin ko na naging mapusok ako at nasilaw ako sa kagandahan at alindog mo. Pero napagtanto ko na iba pa rin pala talaga kapag mahal mo ang isang tao. Bakit? Hindi mo ba ako minahal? Hindi. Ang nararamdaman ko lang sa'yo ay init ng katawan, Bianca. Sa 4 na buwan? Yun lang palang nararamdaman mo sa akin? Ang kapal ng mukha mo! Ginawa mo lang pala akong parausan habang sinserong nararamdaman kong pagmamahal sa'yo. Bayaran ka rin naman babae. At una pa lang, sinabi ko na sa'yong katawan mo lang ang habol ko. Pero nagbago ako dahil sa'yo. Iniwan ko ang beer house. At ang mga lalaki nagpapantasya sa akin ay hindi ko na kinakausap. Ang dating bayaran, ikaw na lang ang iniisip. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal? Maya ka naman! Ang tanda mo na! Ang ganda-ganda ko! Mas maraming mas bata dyan pero ikaw ang pinili ko! Yung mga bata na lang ang piliin mo. Hindi! Ikaw ang gusto ko at ikaw lang ang mamahalin ko. Bianca naman. Sige na, tapusin na natin to. Nagsimula na maglakad pali sa matandang lalaki pero may pahabol pang sinabi ang babae sa kanya. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Malalaman mo kung sino ako. Isusumbong kita sa buong angkan ko. Magbabayad ka! Napapailing na lamang si Mang Fred sa sinasabi ni Bianca at agad nang umalis. Hindi naman agad makapagsalita ang lalaking si William. Hindi niya kasi inaasahan na yun ang mga maririnig niya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nawawala ang inis niya sa kanyang ama. Oh, narinig mo naman, di ba? Seryoso ang papa mo. Wala akong pakialam. Basta, galit pa rin ako sa kanya. Ay nako, o na nga bahala. Basta ako, sinasabi ko lang na pwedeng magbago ang papa mo. Tara na nga, umuwi na tayo. Para lumamig yung ulo mo. Sumakay na lamang ng tricycle ang magkaibigan. Hanggang sa makabalik na sila sa kanilang barangay. Tahimik pa rin ang binatang si William. Inabutan niya ang kanyang ina sa gilid ng bahay nila. Abalang-abala sa pag-aayos sa mga halaman. Kumain ka na? Nakapagluto na ako kanina. Ay, siya nga pala. Dumaan dito ang isa sa mga kliyente mo. Nagbigay siya ng dagdag na bayad. Ang ganda raw kasi ng painting na ginawa mo. Tumungo lang ang binata. Papasok na sana siya sa loob ng bahay pero nagsalita ulit ang kanyang ina. Anak, patawarin mo sana ako sa desisyon ko. Maiintindihan kita kung bakit hindi mo na ako kakausapin. Pero, William anak, maikli lang ang buhay. Huwag na nating ilaan ang buhay natin sa mga bagay na makakapagpabigat ng kalooban natin. Hindi ko alam kung kailan ko magagawa yung gusto niyong mangyari, ma. Pero huwag kayong mag-alala.
Susubukan ko. Maraming salamat, anak. Bumuntong hininga na lamang si William. Humahanga siya sa kanyang ina. Kakaiba ang pagiging mabuti nitong tao. Ngayon lamang siya nakakita ng isang tao na kayang kalimutan ng lahat ng nangyari para lang sa pamilya. Pagdaan pa ng ilang araw, napapansin ni William na parang nakakasundo ang kanyang mga magulang. Hindi tumigil si Mang Fred na bumawi sa asawa nito. Lahat ng pwedeng gawin para makatulong kay Aling Norma. Nakikita rin niya na ginagawa na ng matanda ang lahat ng kanyang makakaya para lang hindi tumabaling sa ibang babae. Parang Fred, Oh, Aring Natoy, napadaan ka. pwede ba akong pumasok? Ayaw naman. Ito naman para ka namang others. Halika, dali. Sakto, kakaluto ko lang ng merienda. Uy, salamat ha. Ay, William, nandiyan ka pala. Magandang hapon po. Mamaya, sumama ka sa amin para malibang ka naman ha. Nagkibit-balikat na lamang si William sa sinabi ni Mang Natoy. Nung sandaling yon, nagkakwentuhan ng dalawang matandang lalaki sa labas, habang si William naman ay nasa loob lang ng bahay. Plano niya lang sanang umidlip, pero pagpikit niya, agad siyang nanaginip. Bigla na lang daw siyang hinahabol ng mga aswang. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan siya ng mga yon at kinain. Hingal na hingal siya nang magising siya. Sakto naman pumasok ng kanyang silid si Mang Fred at Mang Natoy. Oh anak, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Pare, nananaginip ata siya. Anong napanaginipan mo? Wala, hindi naman sobrang nakakatakot. Nagkailan na lamang siya, pero ang totoo, bukod kasi sa panaginip niyang hinabol at naabutan siya ng mga aswang, nakita rin niya sa panaginip niyang namatay ang kanyang ama dahil sa mga yon. Parang totoong-totoo ang panaginip niya, kahit na sandali lang itong nangyari. Bumangon na lamang siya. Nang masiguro ng dalawang matanda na ayos lang siya, ay agad na ring lumabas sa mga yon. Ang panaginip na yon ay hindi nawala hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Pinuntahan niya ulit si Omar at kinuwento niya ang kanyang panaginip. Ang sabi sa kanya ng kanyang kaibigan, maaaring may kakaibang kahulugan ng panaginip na yon. Kaya kinabukasan na naman ng hapon, matapos makapagpinta ang binatang si William, muli siyang nagtungo sa bayan para puntahan ang dating pinapasukan ng kanyang ama. Aabangan kasi nila ang babaeng si Bianca. Bakit ba kasi kailangan pa nating manmanan yung babae? Wala na nga sila ng papa mo, di ba? Gusto kong malaman kung may kakayahan ba siyang sakta ng pamilya namin. Alam mo naman, nagbanta siya kay papa, di ba? Concerned ka na sa papa mo, ano? Ha? Pinagsasabi mo. Concern ako sa pamilya namin, hindi sa kanya lang. Ayan na oh. Palabas na sila. Uy, ayun na oh. Tara, sundan natin. Walang sinayang na pagkakataon na magkaibigan. Nagmamadali silang sumunod sa babae. Nakita nilang sumakay yon sa isang tricycle. Kaya agad din naman silang sumakay ng tricycle. Inutusan nila ang driver na sundan ng nasa harapan nila. Makalipas lang ang halos 10 minuto, napansin ng magkaibigan na parang unti-unti nang nagiging liblib ang kanilang dinaraanan. Hindi nagtagal, nakita nilang tumigil na ang nasa harapan nila sa harap ng isang kanto. Nagmamadali naman silang bumabari ng tricycle. Palihim nilang sinilip ang babae sa loob at nang masiguro nilang hindi sila nararamdaman ng kanilang sinusundan, agad na rin silang pumasok doon para sundan ng babae. Halos 10 minuto silang naglalakad. Ang mga nadadaanan nila ay puro puno at halaman na lamang. May pose ng ilaw pero nag-iisa lang. At hindi rin naman ganun kalakas ang ilaw. Maya-maya pa, bigla na lamang tumigil ang babae sa isang malawak na bakuran. Nakita nilang may malaking bahay doon. At kahit nasa bandang malayo sila, may mga nakikita na rin silang mga tao roon. May bahay pala rito. Teka, tara, lumapit tayo. Lalapit pa tayo? Gagi ka ba? Baka mamaya mga rebelde ang nasa loob ng bahay na yan eh. Mga rebelde yung pinagsasabi mo. Tingnan mo, wala naman sila mga hawak na baril ha.
Tara na. Wala nang nagawa pa ang binatang si Omar. Sumama na lang din ito kay William palapit sa bahay na yon. Gumilid lang din sila ulit. Nang nasa mataas na pader na sila, narinig nilang nag-uusap ang mga nasa loob. Isang galit na tinig ng lalaki ang naririnig nila roon. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Bianca eh. Ngayon, uuwi-uwi ka rito ng iiyak-iyak. Sinabihan na kita noon, di ba? Na wag kang papatol sa matandang yon dahil wala namang ibang habol sa iyo yung kundi ang katawan mo. Ang kulit-kulit mo kasi. Kuya naman, sisermonan mo pa ako. Ito na nga nangyari sa akin. Hindi mo ba ako tutulungan? Bakit? Ano bang balak mong gawin? Gusto kong gantihan si Fred. Gusto kong iparamdam sa kanya kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Sinasabi mo bang idadamay mo mga kamag-anak niya o ang pamilya niya? Oo, lalong-lalo ng asawa niyang matanda rin. Papatayin ko silang lahat. Gagantihan ko sila. Wala akong ititira sa kahit na sinong parte ng pamilya nila. Pagpapayaran ni Fred ng paggamit niya sa akin. Papatayin ko siya. Nung pa man sinabihan na kita eh, na ang mundo ng mga aswang at ng mga tao kailanman hindi pwede magtagpo. Ngayon, gusto mo namang ilagay sa problema ang buong angkan natin? Na ang dapat ginagawa lang natin hahanap lang tayo ng pagkain natin? Sige na, kuya. Tulungan mo na ako. Pinapangako ko, tatanggapin ko na ang tungkulin ko bilang prinsesa ng mga aswang. Sigurado ka sa sinasabi mo? Oo. Wala na rin naman akong dahilan para mamuhay pa kasama ng mga tao. Magpapakaaswang na ako ngayon at babalikan ko ang Fred na yon. Nang marinig ni William at Omar ang pinag-usapan ng magkapatid, kapwa nagtindigan ng kanilang mga balahibo. Nagulat sila sa kanilang nalaman, lalong-lalo na si William. Kahit naggalit na galit siya sa kanyang ama, hindi niya maiwasan na hindi mag-alala para sa kanyang ama. Ngayong nalaman niya na aswang ang naging kabit ng kanyang tatay, batid na rin niyang anumang oras ay maaaring malagay sa alanganin ang buhay nilang lahat. Paalis na sana sila roon na matapakan ni Omar ang nakatabing bote sa gilid ng pader. Dahil dito ay nakalika sila ng ingay. Dahilan para mabulabog ang mga aswang na naroon. Narinig na lamang nilang lumabas ang mga yon sa bakuran. Buti na lang ay nakalipat agad sila sa kabila. Kita nilang hinahanap sila nila Bianca. Kabadong malala ang dalawa. Nakakadagdag pa ng kanilang kaba ang mga naririnig nilang umaangil. Kailangan na talaga nating umalis. Mga aswang pala mga hinayupak na to. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin na may aswang dito? Oo na, kaya kailangang umalis na tayo rito. Habang nasa iba ang atensyon ng mga aswang, hindi na sila nagsayang ng oras. Maingat na silang naglakad paalis. Hindi na rin naman sila nasundan ng mga yon. Noong mga sandaling yon, ang unang pumasok sa kanilang isipan ay agad na makausap si Mang Natoy. Kailangan nilang ipaalam kung ano ang kanilang nalaman. Pagdating nila sa kalsada ay maswerteng nakapara agad sila ng masasakyan. Habang nasa biyahe ay hindi nila maiwasang hindi kabahan. Kahit papalayo na sila, tingin pa rin sila ng tingin sa likuran. Nang makabalik sila ng kanilang barangay ay agad nilang tinungo ang bahay ng manggagamot. Mang Natoy! Mang Natoy! Ano bang sinisigaw-sigaw niyo dyan? Para magalit ang kalapit na bahay. Mang Natoy, nakakita kami ng aswang. Ng alin? Ng aswang? Ay nako, hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ha. Umayos kaya. Ito naman, hindi naman kami nakikipagbiruan eh. Ang totoo nga niyan, kakaibang twist to. Yung kabit kasi ni Papa, sinundan namin siya kung saan siya nakatira. Nang makarating kami sa bahay nila, narinig namin may mga kausap siya. Tapos, binanggit niya na mga aswang sila. At ang plano nila, gantihan ang pamilya namin. Aatakihin ng mga aswang ang pamilya namin. Ay Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Teka, alam niyo ba kung paano puntahan ang sinasabi niyong lugar ng mga aswang? Opo, kabisado po namin. Wala na muna tayong pagsasabihan nito ha. Atin-atin lang muna. Sasabihin ko na muna ito sa mga kasamahan ko, ha? Kayong dalawa,
Mag-iingat kayo. William, bukas ng umaga pupunta ako sa inyo. Maglalagay tayo ng mga pangontra sa bahay ninyo para walang makapasok na aswang. O sige na, umuwi na muna kayo sa inyo. At kapag may nangyaring masama, tawagin nyo lang kagad ako, ha? Umuon na lamang ang dalawang binata. Nagiwalay na sila ng landas. Pag-uwi ni William, agad niyang kinausap ang kanyang ina at ama. Wala na siyang pakialam kung maniniwala ang mga ito o hindi. Ma, wala ka bang ibang kamag-anak na pwede nating matirhan pansamantala? Kailangan kasi nating umalis dito sa lalo madaling panahon eh. Ha? Teka naman. Bakit naman tayo aalis dito? Atin naman ang bahay na ito, ah. William, ano ba nangyayari? May nakaaway ka ba? Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko pero sinundan kasi namin ni Omar yung kabit ni Papa, si Bianca. Narinig namin na may kinakausap siya. At sa bibig nila mismo nang galing ang salita na aswang sila. Balak ni Bianca na gantihan si Papa at ang buong pamilya natin. Ma, yung kabit ni Papa, isa siyang aswang. Ano? William, hindi maganda mga ganitong biro. Alam kong galit ka sa amin pero... Ma, hindi ako gumagawa ng kwento. Ano ka ba naman? Norma, ayaw mo siya muna magsalita. Ma, Pa, mga aswang ang makakalaban natin. Nasabi ko na rin ito kay Mang Natoy. At bukas, pupunta siya rito para tulungan tayo. Lalagyan daw niya ng mga pangontra ang bahay natin para walang makalapit sa ating aswang. Naniniwala ako sa aswang pero hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon meron pa rin ganon. Ma, ngayon, meron pa rin. Hindi lang natin alam dati dahil hindi naman sila basta-basta nagpapakita. Madalas, nakatago sila sa anyo ng isang tao. Bukas, hanggat hindi pa tayo nakakahanap ng malilipatan, makakatulong ang mga gagawin ni Mang Natoy. Pero mas maganda sana kung makakaalis tayo. Wala naman kasi akong alam na ibang mapupuntahan eh. Ang mga kamag-anak ko hindi naman kasundo. Karamihan sa kanila mata pobre. Kung kayo na kaya muna ang maunang umalis, doon na muna kayo kay Paring Natoy. Ako na muna mag-isa rito. Anong gagawin mo rito? Hindi ko alam. Pero kung ano ang maabutan nila Bianca rito, magkakaroon kayo ng pagkakataon na makaligtas. Hindi ka pwedeng maiwan. Baka mamaya kung ano pang gawin sa'yo ng mga taong yon, mga aswang. Naiintindihan ko na gusto mong bumawi. Pero gagamit din sana tayo ng utak paminsan-minsan. Wala rin sa yung pagpapaiwan mo eh. Mamamatay ka lang. Sumama ka na sa amin kapag nakahanap na kami ng malilipatan. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si William. Sa gabing yun ay hirap na siyang makatulog. Hindi siya dinadalaw ng kahit na kaunting antok. Kinabukasan ng umaga, maagang ang nagtungo sa kanila ang matandang si Natoy. Kasama nito si Omar. Si Omar na parabang naging alalay na ng manggagamot dahil wala na rin makakasama ang dalawa. Pre, maraming salamat Maasahan ka talaga. Alam mo naman na kapag usapang aswang mabilis ako. Isa pa, nag-aalala kasi ang anak mo. Kaya tutulungan ko talaga siya. Hindi ba, William? Opo, tama po. Pre, mamaya ring gabi, dito na muna kami ni Mang Natoy. Magbabantay kami. Sabi kasi ni Mang Natoy malaki ang tsansa na dumating sila sa bayan. Base kasi sa narinig natin, parang atat na makabawi si Bianca. Galit talaga siya sa papa mo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi lang sana ako nagkasala, wala sanang ganito. Kung sana, nag-iisip ka bago gumawa ng isang kasalanan, wala sanang ganito. Hindi sana malalagay sa panganib ang buhay ni Mama. Nang dahil sa pagiging immoral at malandi mo, pati kaming nananahimik ang buhay nababahala. Uy, pre! Hindi itong tamang oras para dyan. Kailangan niya marinig to mula sa akin. Kailangan niya malaman at mapagtanto na ito ang kapalit ng mga ginawa niyang desisyon. Naiintindihan kita, William anak. Kaya nga ngayon, gagawin ko makakaya ko para makabawi sa inyo. Hindi ka dapat bumawi sa akin. Kay Mama ka bumawi. Siya ang niloko mo. Siya ang sinaktan mo.
Napatango na lamang si Mang Fred. Hindi na rin ito nagsalita pa at sinimulan na lamang ang paglalagay ng kung ano-anong borloloy sa palibot ng kanilang bahay. Maya-maya pa, natapos na rin silang lahat. Hindi na rin muna pinaglako si Aling Norma dahil na rin sa banta ng mga aswang. Magkakasama na sila sa loob ng bahay. Tamang kape lamang muna habang hindi pa sumasapit ang kinagabihan. Habang si William ay nakatingin lang sa malayo habang nasa bintana. Lumapit sa kanya si Mang Natoy. William, alam kong gusto mong protektahan ang pamilya mo. Pero may mga dapat kang matutunan para magawa yon. Dapat matutunan na alin? Dapat kang matuto kung papaano lumaban. Dapat mong malaman ang iba't ibang uri ng mga aswang. Dapat mo ring malaman kung ano ang pinagmulan nila. Kapag nakalipat kayo at nasa ligtas na lugar na kayo, tutulungan kitang matuto. Dalawa kayo ni Omar. Tingin nyo talaga? Kakayanin ko yan? Oo naman. Alam mo, basta para sa pamilya, kahit gaano kahirap, makakaya at makakaya mo yan. Maraming salamat, Mang Natoy. Pero gusto ko lang malaman kung gaano ba talaga kadelikado kalaban ng mga aswang. May mga kwento-kwento noong kapanahunan daw nila Rizal. Ang mga aswang daw ang pumaslang sa ibang Kastila. Sila rin daw ang lumaban sa ibang Amerikano noon. Wala namang katibayan kung totoo yon. Pero sa tingin ko, totoong nangyari yon. Kwento rin kasi yon ng lola ko dati. Mababangi sila, malalakas, mabibilis, at walang habas kung pumatay. Hindi nila pinapatawad kahit na sino. Bata, matanda, o kahit may kapansanan, dinadamay nila. Ganon sila magalit. Kaya nga, nag-alala ko para sa mga magulang mo. Hindi malabong mapahamak sila kung wala tayong gagawin para mapigilan yon. Pero, huwag ka mag-alala. Nakausap ko na rin naman ang iba ko pang mga kakilala. Sasamahan nila tayo sakaling may mga aswang ng manggulo rito. Matapos ang araw na yon, wala namang nagparamdam sa kanila na kahit na anong aswang. Nagtataka si Mang Natoy kung bakit. Dahil sa pagkakaalam ng manggagamot, ugali ng mga aswang na kapag naagrabyado, hindi nila pinatatagal ang gagawin nilang paggiganti. Pero dismayado sila ng mga sandaling yon. Sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin sila dahil kahit na papaano, walang nangyaring masama sa kanila. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon. Naganap sila ng maaaring lipatan. Sa awa ng Diyos, meron silang nahanap na pinsan ni Mang Natoy. Kinailangan nilang mangupahan para hindi sila matunto ng mga aswang. Ang bahay na kanilang nalipatan ay malapit lang din sa bayan. Kaunting lakad lang, kumbaga nasa boundary lang sila. Mala probinsya pa rin ang paraan ng pamumuhay roon at magkakalayo ang mga kabahayan. Pasensya na kayo, hindi talaga kalakihan ang bahay na ito, ha? Pero mga ilang araw ba kayo rito? Hindi ba kayo aalis ng probinsya natin? Ayos lang naman sa amin ito. Mura lang din naman ang upa. Isa pa, hindi rin kami magtatagal. Kapag nakausap ko na ang kapatid ko, baka umalis na lang kami dito sa probinsya natin. Ay, oo. Mas mainam talagang umalis na lang kayo. Kahit walang paramdam ang mga aswang ngayon, hindi natin masisiguro kung nasa maayos na lagay ang mga buhay ninyo. Mang Natoy, kailan natin itutuloy yung pagsasanay natin? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Hindi ka muna pwedeng lumayo, William. Isa ka sa pwede nilang targetin. Hindi ba pwede rito? Hindi ako pwedeng palaging nandito. Baka ako naman ang masundan. Mapahama ko pa kayo. Basta, yung mga naituro ko sa iyo nung una, yun ang mga dapat mong tandaan. Kapag alam mo yon, pwede ka nang makipagsabayan. Sige po. Maraming salamat po. Kapag nakita niyo po si Omar, pakisabing ayos lang naman kami rito. O siya, sige. Paano? Kailangan ko na munang umalis, ha? Mauna na ako. Tawagan niyo na lang ako kapag may problema. Meron namang signal dito. Sige pre, maraming salamat ulit.
Naglakad na si Mang Natoy paalis. Bumuntong hininga na lamang si Mang Fred at napansin naman yun ni William. Pero hindi niya pa rin kinikibo ang kanyang ama. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, hindi niya pa rin ito napapatawad. Galit pa rin siya kay Mang Fred. Dahil kung hindi dahil sa matanda, hindi naman malalagay ang buhay nila sa alanganin. Pumasok na kayo rito, malamig na dyan. Kainin nyo na itong bananak yun na niluto ko. Masarap itong pangmeryenda. Maraming salamat, Ma. Pero busog pa po ako eh. Kakainin ko na lang po yan mamaya kapag nagutom na po ako. Ay, saan ka naman pupunta? Maglalakad-lakad lang. Kakabisaduhin ko ang lugar na ito. Pero kasasabi lang ni paring Natoy kanina na dito na muna tayo sa bahay, hindi ba? Hindi pa naman gumagabi. Babalik ako kagad. Lumabas na ng bakura ng binatang si William. Kutsilyo lamang ang kanyang daladala. Habang naglalakad sa lugar na yon, may mangilang-ngilang napapatingin sa kanya. Parang alam na agad ng mga taong naroon na hindi siya taga roon. Pero ganun pa man, wala naman siyang nararamdamang panganib mula sa mga yon. Sa kanyang pag-iikot, nagmamasid siya sa lugar. Sa puntong ito pa lang ay inaalam na niya kung may mga aswang ba sa paligid. Sa ilang araw kasi nilang nag-insayo ni Mang Natoy, marunong na rin siyang tumingin kung ano ang aswang sa hindi. Wala namang aswang. Mabuti naman kung ganun. Maglalakad na sana siya pabalik, pero laking gulat niya nang makita niya ang babaeng si Bianca. Hindi na niya namalayan na nagkabanggaan na pala sila. Agad na dumaloy ang kaba sa kanyang sistema, lalo na nang magkatinginan silang dalawa. Pwede ba? Tumingin nga sa dinaraanan mo. Ang laki-laki ko, hindi mo ako nakita. Hindi na muna nakapagsalita ang binata. Nakatingin lamang ito sa mukha ng dalaga. Pingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Pasensya na hindi ako nakatingin eh. Patanga-tanga? Che! Napalunok ng laway si William. Palagay niya, hindi naman siya kilala ni Bianca. Mabuti na lang talaga at hindi nagpakita si Mang Fred ng kahit na anong larawan ng pamilya nila. Kaya wala itong ideya sa mukha nilang mag-ina. Nang makalayo na ang babae, dali-dali siyang tumakbo paalis. Binalikan niya ang kanyang ina at ama para ibalita ang kanyang nalaman. Pa, Ma, kailangan nating umalis dito. Ha? Kararating lang natin ngayon ha. Ano bang nangyayari? William, ano na naman ba to? Nakita ko yung kabit mo rito, dun sa kabilang kanto. Kaya wala na tayong dahilan para manatili pa rito. Baka isa rin ang lugar na ito na tinitiran nila. Hindi tayo pwedeng umalis. Wala na tayong pupuntahan. Isa pa, ilang minuto na lang magagabi na. Madilim na sa labas. Anong gusto mo? Matuntun nila tayo rito? William, anak, baka naman napadaan lang ang babaeng yun dito. Huwag ka masyado mag-isip ng kung ano-ano. Tama ang mama mo. Kumalma ka lang muna. Kumalma? Buhay natin ang nakasalalay dito. Kumalma lang ako? Ayos ka lang ba? William, ano ba? Ang lakas ng lobo magsalita sa akin na kumalma. Pagkatapos mong tumikim ng ibang babae? Tapos gumawa ka ng ganitong klase ng gulot na lagay ang buhay natin sa alanganin? Sasabihin mo sa akin ngayon, kumalma lang ako? Seryoso ka ba talaga? Oo, kasalanan ko na lahat ng ito. Kaya nga ginagawa ko makakaya ko para maitama ito eh. William naman, kung maggaganyan ka, wala rin namang mangyayari. Mas lalo ka lang hindi makakapag-isip ng maayos kung tensyonado ang utak mo. Sige, sabi mo sa akin, anong ginagawa mo para maayos ang gulong to? Ano? Hindi ba nakikita? Nandito ako kasama ninyo. At handa kong isugal ang buhay ko sakaling malagay ang buhay natin sa panganib. Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo ako? Di umalis ka sa buhay namin. Yun lang ang paraan para mapatawad kita. Umalis ako sa buhay ninyo? Tingin mo ngayon ko pa kayo iiwan? Ginawa mo na nga nung ng babae ka eh. Tama na! Ang isipin natin ngayon ay kung paano hindi nila tayo mararamdaman dito. Huwag ka na magsalita. Ako nang bahala sa pamilyang to. Ako na mangunguna rito kasi wala akong aasahan sa'yo. Ngayon ka lang naman nagbibida-bida eh, kasi may kasalanan ka. Ganyan talaga mga basura eh.
para hindi tapon, nagpapanggap na may halaga. William, sumasobra ka na. Totoo naman eh. Isang malakas na sampal ang natanggap ni William mula sa kanyang ina. Gulat siya nang gawin yun ni Aling Norma. Hindi kasi siya sanay ng ganon. Nasanay siya sa kanyang ina na laging mahinhin ng galaw. Natulala si William. Hindi siya makapagsalita. Iniintindi ko ang nararamdaman mo. Dahil alam kong nasaktan ka rin sa ginawa ng papa mo. Pero William, hindi na tamang bastusin mo ang papa mo ng ganito. Kung talagang ayaw mo na siya sa pamilya natin, maiintindihan kita. Pero wag yung parang itrato mo siyang parang hindi niya tayo minahal noon. Nagkamali ang papa mo at ginagawa na niya ng paraan para maitama yon. Huwag mo nang dagdagan ang sama ng loob mo. Hindi ka naman pinipilit na patawarin mo siya. Kung hindi mo pa kaya, edi hindi. Sa ngayon, kailangan nating magkaisa, William. O sige, kahit wag mo na kaming igalang, irespeto mo na lang ang sarili mo. Dahil alam ko, hindi ka naman ganyan. Napatalikod na lamang si William at napaharap sa bintana. Sa labas na lamang siya tumingin. Hindi niya kayang humarap sa nanay at tatay niya. Napagtanto niya rin kasing hindi rin talaga maganda ang kanyang inasal. Norma, hayaan mo na siya. Palipasin na muna natin ang init ng ulo niya. Kapag nahimasmasan na siya, saka tayo mag-usap-usap kung paano natin kokontrahin ang mga aswang. Tara, pumasok na muna tayo sa kwarto. Iniwan na mag-asawa ang binatang si William. Napapailing at naiiyak na lamang si William. Mga ilang sandali lamang ay kumalman na rin ang kanyang kalooban. Nang may masmasan ay agad niyang kinausap ang kanyang mga magulang. Nagkasundo rin naman sila at napag-usapan ang mga bagay na dapat nilang gawin. Sumapit ang kinagabihan. Para silang mga paniki na gising na gising. Nagbabantay lamang sa paligid. Kung minsan pa ay pasilip-silip sa kung saan-saan. Walang aswang. Pero hindi tayo dapat makampante. Ang sabi ni paring Natoy, ang mga aswang minsan hindi mo mararamdaman kasi kaya nilang kumilos na parang normal na tao. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko kagad nalaman na aswang pala si Bianca. Nung nakakasama mo si Bianca, wala ka bang nakikita sa kanya na kahinaan niya? Kahinaan? Hindi ko alam. Wala akong nakita eh. Ang tingin ko lang kasi sa kanya noon isang pangkaraniwang babae. Naudlot ng kanilang usapan nang biglang may nakita silang nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Isa yung lalaki na parang kasing edad lang ni William. Nang tingnan maigi ni William ang lalaking yon, doon na niya napagtanto na yon ang lalaking nakasagutan nila sa kabilang barangay. Nanlaki ang mga mata niya. Napagtanto niya na ang lalaking yon ay ang kausap ni Bianca. Ibig sabihin lang nito, magkapatid pala ang dalawa. Oh, bakit? Ang lalaking yon, siya ang kapatid ni Bianca. Aswang din yan. Paano niya nalaman na nandito tayo? Hindi. Mukhang hindi niya alam na tayo ang nasa loob. Pero nakakaramdam siya. Huwag na lang tayo mag-ingay. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama nang makitang umalis na rin ang lalaking yon. Dahil doon, mas lalong napagtanto ng mag-ama na talagang hindi na sila ligtas sa lugar na yon. Pero hindi rin naman nila alam kung saan sila pupunta. Buong akala nila ay nasa maayos na silang kalagayan dahil hindi naman nalaman ng mga aswang na naroon sila. Pero yun lang pala ang kanilang akala. Dahil maya-maya, habang nakahiga na sila, nagsimula na rin silang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Naririnig niyo ba ang naririnig ko? Oo, ma. Dito lang kayo. Sisilipin ko kung sinong nasa labas. Pa, simulan mo nang tawagin si Mang Natoy. Marahang sumilip si William sa siwang ng bintana. Maliwanag naman sa labas kaya nakita niya kung sino ang mga naroon. Hindi niya kilala. Mukhang hindi rin taga roon ng mga yon. Kinabahan na si William, lalo na nang makita niya roon ang lalaking si Bong. Ilang sandali pa, lumapit na ang lalaki sa pintuan at kumatok ng ilang beses. Magandang gabi! Kung sino man ang nasa loob ng bahay na to. Gusto lang sana namin makasiguro. Narito ba yung taong si Fred?
Hindi sila sumagot, kaya naman ilang beses pa rin silang kinakatok ng lalaki. Noong mga sandaling yon, kailangan na nila yung harapin. Para kasing wawasakin na ni Bong ang pintuan nila kung hindi ito kusang bubukas. Nakaisip ng paraan si Aling Norma. Magtago kayong dalawa, bilis. Bakit? Ano bang gagawin mo? Kakausapin ko. Hindi naman niya alam na asawa mo ko. Kaya hindi siya maghihinala. Mas lalo lang siyang maghihinala kung hindi natin siya pagbubuksan. Delikado yung sinasabi mo, May. Wala tayong ibang magagawa. Kailangan nating subukan. Nagtiwala na lamang sila sa matandang babae. Sinunod nila ang gusto ni Aling Norma. Pumasok sila sa silid at isinarado ang pinto. Mula roon, narinig nilang kinausap na ni Aling Norma ang aswang na si Bong. Bakit? Ano bang kailangan nyo at iniistorbo niyo ang tulog ko? Manang, may nahanap lang po kasi kaming tao. May nakatira po bang Fred dyan? Fred? Sino naman yon? Walang Fred dito. Ako lang ang nakatira dito. Nancy ang pangalan ko. Bakit mo naman naisip na may nakatirang Fred dito? Sinabi kasi sa akin ng kapatid ko kung anong amoy niya. Amoy 50 anyos pataas. Naamoy ko siya kanina rito eh. Baka naman ako ang naaamoy mo. Pambihira tong binata na to. 55 na ako. Tumingin ang lalaking aswang kay Aling Norma ng seryoso at parang sinusuri ang buong katawan na matanda. Napailing na lamang ang aswang na yun. Pwede bang umalis na kayo? Kailangan ko na magpahinga at maaga pa ako kinabukasan eh. Sigurado kang walang Fred na nakatira dyan ha? Wala nga. Bakit naman makakaroon ng Fred dito? Yung asawa ko si Binoy. Patay na. Hukayin niyo sa libingan at tanungin niyo kung siya si Fred. Nagkatinginan ng mga aswang. Para bang kumbinsido na ang mga yon na wala nga ang taong hinahanap nila. Tumangutango na lamang ang lalaking si Bong. Sandali pa itong sumilip sa loob at saka naglakad na rin paalis. Nang isara na ni Aling Norma ang pinto, bigla na lamang itong napasandal sa dingding. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Agad namang nilapitan na mag-ama ang matandang babae. Ayos ka lang ba, Norma? Oo, ayos lang naman ako. Akala ko kung ano nang mangyayari. Wala na sila. Umalis na sila. Pa, ma, mukhang kailangan na talaga nating umalis rin dito. Halatang hindi sila kumbinsido eh. Yung ideya na naamoy kanila rito, ibig sabihin lang nun, naghihinala talaga sila. Norma, tama ang anak natin. Kailangan na nating umalis. Baka mamaya bumalik sila. Sige, kung yan talaga ang mas makabubuti sa atin. Huwag na siguro muna tayo magdala ng gamit para walang sagabal. Pero yung itak, yun ang dadalhin natin. Tig-isa tayo pa. O sige na. Tara na't simulan na natin ang pag-alis dito. Marahang binuksan ni William ang pintuan. Nang makita nilang wala ng tao sa bakuran, nagmamadali silang makalabas. Pero laking gulat nila nang biglang bumalik ang mga aswang. Humarang ang mga yon sa bakuran nila. Napatigil sila. Agad na pinagpawisan si William sa mga sandaling ito. Sinasabi ko na nga ba't sinungaling ka matanda ka eh? Etong Fred ang hinahanap ko oh. Ang asawa mong maggagamit sa katawan ng kapatid ko. O teka, ikaw, lalaki ka. Kilala kita. Tatay mo pala itong manyakis sa matandang ito. Kung ano man ang kasalanan ko, huwag nyo nang idamay ang mag-ina ko. Ako na lang ang kunin niya. Iyang kaso nga lang, sabi sa akin ni Bianca, lahat kayo dapat kong kunin. Wala siyang gustong itira sa inyo eh. Ganun magalit ang prinsesa ng mga aswang. Prinsesa siya ng mga aswang? Malamang hindi mo alam. Kasi ang pagkakaalam mo lang, isa lang siyang magandang babae at sexy, yummy na pwede mong pagsawaan. Ngayon, oras na para maningil. Katawan lang ang habol ko sa kanya. Pero siya naman ang nag-alok ng katawan niya eh. Inaamin ko nung una nagpunta ako sa beer house. Handa ako magbayad sa kanya. Pero ang ginawa niya, hindi niya ako pinagbayad. Hindi ko na kasalanan kung nahulog siya sa akin. Kasalanan niya, ang kapal ng mukha mo. Nangako ka sa kanya na kayo ang magsasama. Pero lahat ng pinangako mong yon, sinabi mo lang para magparaos ka sa kanya. Manyakis ka na matanda ka. Dapat sa'yo, pinuputulan ng ari.
Oo. Subukan nyo lang lumapit. Di ako magdadalawang isip na itagato sa inyo. Huwag ka na magpakabayani. Alam kong hindi mo rin gusto ang ginawa ng tatay mo. Kung ako sa'yo, dapat masaya ka na mamamatay na siya ngayong gabi. Oo, may ginawang kasalanan si Papa sa pamilya namin. Pero hindi ako Diyos para hatulan siya kung anong dapat mangyari sa kanya. Kahit na nagawa yun ng tatay ko, ngayon nararamdaman ko ng handa siyang itama ang lahat. Isang malaking kalokohan. Ang mga kagaya ng tatay mo ay wala ng pag-asang magbago. Matanda na yan. Maikli na lang ang oras niyan para magbago. Kaya naman, hindi ko na hayaang makaabot pa siya sa oras na yon. Mga kasama, kunin niyo matandang yan. At ang mag-ina niya, patayin niyo mismo sa harapan ng matandang yan. Lalapit na sana mga aswang nang biglang humarang si William. Agad nitong tinaga ang dalawang aswang at tinamaan naman ang mga yon sa leeg. Nabigla si Bong sa nakita niya. Kahit ang mag-asawa rin ay hindi inaasahan na may kakaibang galaw ang kanilang anak. Akala nyo hayaan ko makalapit kayo sa mga magulang ko? Ako munang uunahin nyo bago mangyari yan. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, ha? Nagbago ng anyo si Bong. Akmang lalapit na ito kay William nang biglang may naghagis ng gasera. Lumiyab ang apoy sa kanilang harapan. Mga ilang sandali lang, nakita na lamang nila si Mang Natoy na kasama ang iba pang mga manunugis. What's up mga aswangs? Nakita pa ni William si Omar sa gilid habang may hawak din na gasera. Agad na binato ni Omar ang hawak na gasera sa mga aswang. Ilan sa mga yon ang tinamaan. Nagpulasan ng mga aswang. Kahit na malakas na aswang si Bong, napilitan na lamang din itong umatras. Mga inutil! Atras! Agad na nag-alisa ng mga aswang. Para itong mga natatarantang pusa na hindi alam ang gagawin. Noong mga sandaling yon, tuluyan ang napanatag ang kalooban nila William. Ano pre, ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Hindi naman pre, pero buti dumating kayo. Tuluyan na nilang nalaman kung sino ang pamilya ko. Kaya nakakasiguro ako na sa mga susunod na araw mas lalo silang magiging marahas. Pasensya na pre. Hindi ko rin talaga alam na mahahanap nila itong lugar na ito. Wala kang kasalanan. Sadyang malakas lang talaga ang pang-amoy ng mga aswang na yon. Mas maganda sana kung lisanin nyo na talaga ang lugar na ito. Pero anong gagawin namin? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Huwag ka mag-alala. May alam akong higit na mas ligtas para sa inyo. May kampo naman ang mga kasamahan ko. Titingnan ko kung pwede silang mapakiusapan. Bago pa sila pagkaguluhan ng mga tao, minabuti nilang umalis na rin doon. Sa kailaliman ng gabi ay muli silang naglakbay. Madaling araw na nang makarating na sila sa sinasabing kampo ng mga manunugis. Tinanggap naman sila ng pinuno roon at pinayagan silang manatili. Malayo-layo na yun sa kanila kaya naniniwala silang yun ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Dahil na rin sa kabaitan ng mga taong naroon, hindi nila namalaya na ilang araw na rin pala silang naninirahan sa baryo ng mga manunugis. Masaya ang pamilya dahil kahit na papaano, naranasan nilang muli na mamuhay ng tahimik at payapa. Unti-unti na rin gumaganda ang samahan ng mag-amang Fred at William. Dahan-dahang napapatawad ni William ang kanyang ama. Pakiramdam ni William, bagong buhay na ang meron sila. Sa pagkawala ng presensya ng mga aswang sa kanilang buhay, nagagawa na nilang muling lumabas ng bahay nang hindi nababahala para sa kanilang kaligtasan. Omar, baka mamaya magdrama ka na naman kapag nalasing ka dyan, ha? Di naman po, Aling Norma. Matino na po ako kapag nakainom. Anong matinong pinagsasabi mo? Noong nakaraan lang nag-inom tayo naghubad ka. Sus, gawa-gawa ka ng kwento. Kapag yang si Aling Norma naniwala, tingnan mo lang. Puro kalokohan. Kapag natapos na kayo mag-inom, ha? Matulog na. Anong oras na rin? Naglakad na papasok ng bahay ang matandang si Norma. Habang ang magkaibigan naman ay sinimulan na ring itungga ang lambanog. Kakaunti na lamang yon, kaya makalipas lang ang halos isang oras ay naubos na rin nila. Pero kakaibang tama talaga ng alak kay Omar. Bigla na lang itong nakaisip na bumalik sa baryo nila. Hinabol ni William si Omar habang naglalakad para pigilan
at batid ni William na mapapahamak ang kanyang kaibigan. Namukha na rin kasi ito ng aswang na si Bong kaya delikado na rin ang buhay ni Omar. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ang pangit mo talagang malasing. Bakit? Masama bang umuwi muna sa amin? 1 buwan na ako rito eh. Wala man lang akong mahanap ng magandang babae rito. He, manahimik ka nga sa sinasabi mo. Halika na, uwi na tayo. Pre, naniniwala ako na matutuntun din tayo ng mga aswang dito. Kaya kung ako sa inyo, umalis na rin tayo rito. O saan tayo pupunta, Aber? Di sa langit. Baliw! Gusto ko na makita si Lloyd eh. Hindi na nakatiis pa si William. Binuhat na rin niya ang kanyang kaibigan. Kahit malikot ang lalaki, nadala niya pa rin ito sa kanila. Agad na nakatulog si Omar. Sakto namang kararating lang ng kanyang ama at 5 natoy. Galing ang mga yon sa pagsasanay. Napagdesisyonan na rin kasi ni Mang Fred na sumali sa pagiging manunugis. Ito ay para maprotektahan niya ang kanyang pamilya. Kala ko ba nagiinom kayo? Tapos na po pa. Bagsak na nga si Omar sa likod eh. Ganun ba? Mahina talagang uminom yun no? William, may problema tayo. Ano yun? Sige pre, sabihin mo na. Yung mga aswang, ginugulo nila ang baryo ninyo. Hindi raw sila titigil hanggat hindi kayo bumabalik doon. Lalong-lalo na ang papa mo. Kung hindi tayo babalik, baka mapahamak na ang mga residente. Baka kami pa ang maging dahilan kung bakit sila mamamatay. Ang totoo niyan ganyan din ang iniisip namin ng papa mo. Nakausap na rin namin ang pinuno kanina. At ang desisyon niya, pupuntahan natin sila. Yun din ang isa sa dahilan kung bakit ko piniling sumali. Para kapag sumama ako sa inyo, may alam na ako kung paano sila lalabanan. Napatango na lamang si William. Muli na naman bumalik ang kaba at takot sa kanyang sistema. Noong mga sandaling yon, pakiramdam niya ay mangyayari na talaga ang tunay na labanan. Kinabukasan ng hapon, tinipon ng pinuno ang lahat ng mga manunugis. Ipinaliwanag ang sitwasyon at hinati sa 2 grupo ang lahat. Ang isa ay may iwan para magbantay sa baryo. Ang isang grupo naman ang siyang lalaban sa mga aswang. Matapos ang sandaling pagpupulong, kinailangan na rin nilang magpaalam sa mga mahal nila sa buhay. Frederick, William, mag-iingat kayo. Ipapangako niyo sa akin na makakabalik kayo ng buhay. Pangako yan. Hindi mo kailangan mag-alala. Magiging ayos lang din kami. Malakas ang paniniwala ko na may papanalo namin ang laban na ito. Naglakad na rin sila noong mga sandaling yon at iniwan na rin ang mga pamilya nila. Nang nasa kagubatan na sila, tumigil si Mang Fred at sandaling nagbigay ng salita sa mga kasamahan nila. Unang-una, gusto kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat para sa abala na dinulot ko. Kung hindi dahil sa pagiging malandi ko at pagiging babaero, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Kaya naman, narito ko sa harapan ninyo. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para matulungan kayo at para maitama kung ano man ang pagkakamali ko. Tango at ngiti na lang ang naisagot ng mga manunugi sa matandang lalaki. Habang si William naman ay nakakaramdam na lang din ng kaligayahan sa kanyang puso. Nakikita niya kasi talaga kung papaanong magsikap ang kanyang ama. Sa kanilang pagpapatuloy, dakong 10:00 na sila ng gabi nakarating sa baryo. Dahil kailangan nila mag-ingat, hindi na muna sila lumapit. Nanatili muna silang nasa madilim na parte ng gubat habang nagmamasid sa kanilang paligid. Katakataka na wala silang nakikitang aswang sa lugar. Wala rin silang nararamdaman. Masama ang kutob nilang lahat kaya nagdesisyon ng pinuno na kailangan nilang magtagal pa sa kanilang kinalalagyan. Nakakamiss pala tong lugar natin, no? Sana, ayos lang sila mama. Kapag nagkaroon tayo ng tamang pagkakataon, puntahan ka agad natin ang pamilya mo. Maraming salamat, pre, ah. Pero tingin ko, mas maganda kung samahan mo ang papa mo. Bahala na ako sa pamilya ko. At saka,
Hindi naman ako agad pupunta ron eh. Siyempre, kailangan ko pa rin sumama sa inyo. Mga ilang oras na sila roon, kaya nagkusang loob na si William na lumabas. Nang sa ganon ay makuha nila ang atensyon ng mga aswang. Aminadong kabado si William, pero kailangan niyang gawin yun para malaman nila kung ano ba talaga ang binabalak ng kanilang mga kalaban. Nang nasa gitna ng kalye si William, sinuyod niya ng tingin ng mga kabahayan. Napapansin niyang kada pinto may mga nakasabit ng kung anong burloloy. Palagay ni William, mga pangontra ang mga yon. Sinubukan ni William na maglakad. Nakasunod lang din naman sa kanya ang mga kasamahan niya, kaya kahit na papaano, hindi naman siya pinanghihinaan ng loob. Sa halos 2 minuto na niyang paglalakad, naramdaman na niyang tila may mga kumakaluskos na rin sa gilid-gilid. Hanggang sa may lumundag na isang aswang at nagtangkang makalapit sa kanya. Pero ang mga manunugis na may dalang pana, agad na pinukulan ng palaso ang mga aswang. Sa puntong ito, napilitan na ring lumabas sila Mang Natoy nang makitang maraming aswang ang nakakalat sa baryo. Nagkawatak-watak ang kanilang mga kasamahan, pero silang 4 ay nanatili pa ring magkakasama. Ayos ka lang, anak. Ayos lang naman po ako. Hindi nila ako nadampian pa. Huwag kayong lalayo sa amin, ha? Tama ka, anak mo. Mas mainam na magkakasama tayo. Ikaw rin, Omar. Okay, sige, naiintindihan ko. Kita ni William ang kaba sa mukha ng kanyang kaibigan. Kahit parang ito na ang kanang kamay ni Mang Natoy, hindi pa rin talaga ito sanay sa pakikipaglaban, lalo na kung ang mga kalaban nila ay mga aswang. Omar, pre, kalma ka lang. Kasama mo naman kaming lalaban eh. Tumango na lamang si Omar. Maya-maya pa, nakipagsagupaan na rin silang 4. Nang makarami na sila ng napapatay, tinungo naman nila ang isa pang kanto. Pero napatigil sila nang biglang dumating ang lalaking si Bong. Nakaharang ito sa kanilang daraanan at mukhang mag-isa lang sila nitong haharapin. Yan daw sarili niya. Siya itong kabunan. 1 buwan niyo akong pinahirapan na mahanap kayo. Buti na lang at lumitaw din kayo mga mahihilang nilalang. Ikaw ang mahina. Kailangan mo pang gamitin ng mga tao para lang lumabas kami. Ikaw, madaldal ka. Dami mong alam eh, no? Itong papa mo ang pakay ko. Kailangan ko siya makuha kasi gusto ng kapatid ko. Siya ang papas lang sa matandang yan. Eh bakit di mo nalang isama rito kapatid mo? Tamad pa siya maglakad? Isa pa tong tanga na to. Huwag ka na makialam. Daldal lang ang bag mo rito eh. Ngayon, kailangan niyo muna akong harapin. At sinisiguro ko, ikaw matanda ka. Makukuha kita at matitikman mo ang galit ng prinsesa ng mga aswang. Hindi nagsalita si Mang Fred. Ramdam ni William ang takot ng kanyang ama. Tinapik na lamang niya ito sa balikat para kahit na papaano ay lumakas ang loob nito. Bigla nang nagbago ng anyo ang lalaking si Bong. Pumangit na ang mukha nito. Humaba ang kulay puting buhok at nangitim ang buong katawan. Umangil ito ng malakas. Narinig yon ng ibang aswang at nakiangil na rin ang mga yun. Pagbabayaran niyo lahat ng kasalanan niyo sa kapatid ko. Lalong-lalo ka ng manyakis kang matanda ka. Bago lumusob si Bong sa kanila, merong kinuhang botelya si Mang Natoy sa kanyang maliit na bag. Binasag niya yon sa harapan ng aswang nakaharap nila. Bigla na lamang umubo-ubo ang aswang na yon at parabang nahihirapang makahinga. Sinamantala nila ang pagkakataon. Sabay-sabay nilang nilusob si Bong. Pero nagagawa pa rin sila nitong mailagan. Sa likod kayo! Sa likod! Tinamaan ni Mang Fred si Bong ng itak, pero mas lalo lang naggalit sa kanila ang aswang na yon. Tumalon ito ng mataas. Sandali itong nawala. Maya-maya pa, bigla na nitong nahawakan sa paa si Mang Fred. Pero buti na lang at alerto si Mang Natoy. Nataga niya kagad ang kamay ng gabunan. Pero hindi yun umatras. Nanggigil ito at si Mang Natoy naman ang pinagbalingan. Nadali si Mang Natoy sa kaliwang kamay. Pare, ayos ka lang ba? Huwag niya akong intindihin. Ayos lang ako. Sa kalikuran mo, Omar!
Aktong dadakmay na ni Bong ang binatang si Omar pero nakailag ang binata at saka nagawa pa nitong patamaan ng taga si Bong. Napahiyaw ang aswang dahil sa bandang leeg yun nadali. Salamat, pre! Muling lumayo sa kanila si Bong at sa puntong ito, sagad na talaga sa buto ang galit ng gabunan. Hindi nagtagal, mas lalong bumilis ang aswang sa pag-atake sa kanila. Si Mang Natoy na naman ang sumalo ng atake na dapat ay kay Mang Fred. Tinamaan ng matandang manunugi sa bandang balakang. Pero nagtataka si William kung bakit hanggang sa mga sandaling yon nananatili pa rin nakatindig si Mang Natoy. Pakiramdam niya tuloy noon, may kakaiba rin sa matanda. Pero hindi na lamang niya yun pinagtuunan pa. Mas inintindi niya si Bong dahil sa mga sandaling ito, tila nagbago na ang bilis nito. Mas mabangis na kumpara sa mga unang minuto na kalaban nila ito. Sa muling paglapit ni Bong, si William naman ang tinamaan. Tagas agad ang dugo sa ilong ni William nang masuntok ito ng gabunan. Ilang segundong umikot ang kanyang paningin. Muntikan pa nga itong mawalan ng balanse. Buti na lamang ay nasa lusyan ni Omar. Mukhang kailangan ko na talagang gamitin ang tinatago ka. Anong sinasabi mo, pare? Baka naman mapahama ka. Gagamitin ko sana ito sa babae kasi siya ang pinakamalakas. Pero ngayon pa lang hirap na tayo. Kaya wala na akong pagpipilian pa. May inilabas na pilak na medalyon si Mang Natoy. Ikinuwintas niya yon. Nang makita pa lamang ni Bong ang bagay na yon, nanlaki ang mga mata nito. Parang alam na kagad ng gabunan kung ano ang bagay na yon. Isang anting-anting na papaslang sa mga kagaya mong salot! Nang hawakan ni Mang Natoy ang anting-anting, ay meron itong ibinulong doon. Mga ilang sandali lang, nawindang na lamang sila William nang makitang umilaw ng pula ang medalyon. Sa mga pelikula lamang nakikita ng binata yun, kaya hindi agad siya makapaniwala na aktwal na niya itong nakikita. At tapusan mo na ngayon! Uy! Gagi! Ano yun? Nagulat si William nang biglang tumaas ang talo ni Mang Natoy. Nakarating ito sa bubungan kung saan naroon din ang aswang na si Bong. Sa bilis ni Mang Natoy, hindi na nakailag pa ang gabunan. Itinarak ni Mang Natoy ang espada sa dibdib nito. At nang hugutin niya yon, bumagsak ang aswang sa baba. Sumusuka na yon ng dugo. Pinilit pa rin makabangon, pero bumagsak lang ulit sa gitna ng daan. Masyado ka makulit, kaya ayan ang napala mo. Mali ka ng ginawa. Ngayon nakita na niya ang anting-anting. Alam na rin niya kung paano niya yan kukontrahin. Nalugutan na ng hininga ang lalaking si Bong. Wala pang ilang minuto, dumating ang babaeng si Bianca. Mahaba ang kulay itim nitong buhok, habang ang buong katawan naman ito ay sobrang puti. Parang kakulay na ng gatas kaya kitang-kita ang mga ugat nito. Namumulad din ang mga mata ng babae. Mahaba ang kuko at ang dila nitong matulis. Mang Natoy, ano namang klaseng aswang yan? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita ang isang yan. Nilapitan ni Bianca ang kapatid na wala ng buhay. Buong akala nila William ay bubuhatin ni Bianca si Bong at iiyak. Pero iba ang nangyari. Nagulat sila nang biglang tapakan ni Bianca ang ulo ng kanyang kapatid. Wala ka talagang kwenta kahit na kailan, kuya. Pero ayos lang naman dahil malakas na ako ngayon at hindi na kita kailangan. Paano mo nagagawang ganyanin ang bangkay ng kapatid mo? Napakawala mong puso! Nakita na naman tayong muli, mahal kong Fred. Itigil mo na to, Bianca. Walang magandang patutunguhan ng ginagawa mo. Fred, nababaliw na ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong meron kang matanda ka. Pero pakiramdam ko, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Fred. Sumama ka na sa akin. Gagawa tayo ng masayang pamilya. Gaya na napag-usapan natin. Hindi ako sasama sa'yo. Masaya na ako sa pamilya ko. Tinanggap nila ako kahit na nakagawa ko ng malaking kasalanan sa kanila. Kaya naman, hindi ako papayag na masayang lang ang pagkakataon na binigay nila sa akin. Mahal ko ang pamilya ko, Bianca. Kaya nakikiusap ako sa'yo.
Itigil mo na ito! Mahal mo ang pamilya mo? Pero ako, minahal mo ba ako kahit na kaunti? Patawarin mo ako. Pero katawan mo lang talaga ang habol ko noong panahon na yon. Dahil makasarili ako noon. Wala akong ibang iniisip kundi ang pansariling pangangailangan lang na katawan ko. Manahimik ka! Kasalanan mo ang lahat ng ito! Binigay ko sa iyo ang lahat-lahat, pero ganito ang ginawa mo sa akin! Naging halimaw na ang babaeng si Bianca dahil sa labis na emosyon nitong nararamdaman. Sa puntong ito, kahit si Mang Natoy nakakaramdam na rin ng pagkabahala. Takbo na! Takbo na! Ako na bahala, Rika! Hindi ka makakaalis, mahal kong Fred! Akin ka lang! Akmang aalis na sana sila William pero bigla na lamang humaba ang buhok ni Bianca. Pumulupot ito sa paa ni Mang Fred. Agad itong hinilap palapit kay Bianca. Papa! Nagmamadaling makalapit si William. Sinubukan nitong patamaan ng itak ang babaeng aswang. Pero dahil malakas ang pakiramdam ng dalaga, agad na nahawakan ni Bianca si William. Pumulupot din ang buhok nito sa paa ng binata at saka binalibag. Ganito rin ang ginawa kay Omar. Habang si Mang Natoy na lang ang natitirang nakatindig sa mga sandaling yon. Pagtingin ni William, nakita niyang umatake na rin si Mang Natoy. Pero kahit na mabilis ito, hindi ito agad umubra sa babaeng aswang. Masyadong malikot ang mahahabang hibla ng buhok nito na siyang humaharang kay Mang Natoy. Samantala, pinilit naman ni William na makabangon. Kailangan niyang maligtas ang kanyang ama. Nang makalapit siya, pilit niyang hinihila si Mang Fred. Pero maigpit ang pagkakakapit ng paa na matanda. Kaya naman, gamit ang itak, pinutol ni William ang buhok ni Bianca. Dahil doon, ay nabawi na rin ni William ang kanyang ama. Gigil naman ang aswang na si Bianca noong mga sandaling yon. Kaya naman, bigla itong umatake na mabilis. Humaba ang mga kuko nito. Akmang kakalmutin nito si William. Pero humarang naman si Mang Fred. Tinamaan ng matanda sa likod. Mahaba ang pagkakakalmot kaya agad na napahiga ang ama ni William. Fred, mahal ko! Bakit ka umanang? Hindi ka dapat na mamatay! Iyang anak mo ang matagal ng tuto sa pagmamahalan natin! Lalapitan pa sana ni Bianca si William para paslangin pero nakabangon na si Omar. Agad nitong tinaga si Bianca sa muka. Nang matamaan yon ay napatras ito ng kaunti. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon si William. Tinarak niya ang hawak na itak sa bandang tagiliran nito. Matagumpay niyang nagawa yon kaya napatras na rin si Bianca. Noong mga sandaling yon, nakakuha na ng tamang pagkakataon ng matandang si Natoy. Muli niyang binulungan ng kanyang anting-anting. Nagliwanag ulit ito ng kulay pula. Nang makita yon ni Bianca, nanlaki ang mga mata nito. Tumalon na naman ng mataas si Mang Natoy. Makakasunod nitong inatake ang babaeng aswang. Sa bawat hagupit niya, ramdam na ramdam ni Bianca ang hapdi ng talim. Para din itong napapaso. Tapos ka na ngayon! Buong puwersang inataw ni Mang Natoy ang kanyang patalim. Isang mahabang taga ang ginawa niya. At pagkatapos, itinarak na rin niya yun sa kaliwang dibdib ng aswang. Mabilis na sumuka ng maraming dugo si Bianca. Hanggang sa huling hininga nito, tanging si Fred pa rin ang bukang bibig. Fred, mahal ko. Bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin? Ang sabi mo, pakakasalan mo ko. Ilang sandali lang, tuluyan na ring nalagutan ng hininga ang babaeng si Bianca. Nang mamatay ito, tila napanghinaan na rin ng loob ang mga natitirang aswang. Kaya ilang minuto lang ay naubos na rin ang mga yon. Agad namang nilapitan ni William ang kanyang ama. Wala na itong malay sa mga sandaling yon. Kaya naman hindi na sila nagsayang ng oras. Marami ng dugo ang nawala sa kanyang ama kaya kailangan na nilang maitakbo ito sa ospital. Gamit ang tricycle na nahiram lang nila sa residente, tumungo sila sa ospital.
Mabuti na lang at nakarating kagad sila kaya naasikaso na rin si Mang Fred. Naging maayos din naman ang kalagayan ng matanda. Natahi na rin ang mahabang hiwa sa likuran nito. Pa, pinakaba mo naman ako. Hindi mo na dapat ginawa yun eh. Sinabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko para protektahan kayo ng mama mo. Yun lang ang alam kong paraan para mapatawad niyo at para makabawi naman ako sa inyo. Pa, bawing-bawi ka na. Maraming salamat at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para maging ama mo. Maraming salamat, anak. Niyakap na lamang ni William ang kanyang ama at magmula noon, naging maayos na ng tuluyan ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Mas lalong naging maganda at tumibay ang kanilang pamilya. Samantala, wala na ring aswang na namataan sa kanilang lugar. Ang mga kabundukan at kagubatan tuluyan na ring nagkaroon ng kapayapaan. Dahil sa kanilang pagkapanalo, yun na rin ang simula ng katapusan ng mga aswang. Sa ngayon, masaya na ang pamilya ni William. Hindi na kailanman nagloko ang kanyang ama. Sa halip, itinuon na lamang nito ang atensyon sa kanilang dalawa. At nangako na habang buhay, mananatiling isa lang ang babae sa buhay ni Mang Fred. At yun ay walang iba, kundi ang nag-iisa nitong asawa na si Aling Norma. Wakas,